Si Rentero ay isang malas na lalaki na hindi makahanap ng kasintahan kahit niligawan na niya ang 100 babae, mula sa mga pinakamaganda hanggang sa mga simple lang. Subalit, nagbago ang lahat nang bigyan siya ng Diyos ng pag-ibig ng 100 soulmate at kailangan niyang mapuso ng lahat ng ito, kung hindi ay mamamatay sila. Nagsimula ang lahat sa huling araw ng taon ng pag-aaral nang yayain ni Tero ang isang babae na maging kasintahan, ngunit tinanggihan siya nito dahil sa isang katangian na labis ngunit kulang naman sa charisma upang suportahan ito. Pagkatapos, kinansole siya ng kanyang matalik na kaibigan at tinanong kung ilang beses na siyang tinanggihan. Sinabi ni Rentero na ito na ang ika-100 beses, inihayag na nanliligaw na siya sa mga magagandang babae bago pa man niya matutunan ang alpabeto, ngunit palagi itong nagtatapos sa pagtanggi. May pusong wasak pa rin, si Rentero ay pumunta sa isang dambana upang manalangin para sa mas magandang kapalaran sa paghahanap ng kasintahan upang matikman ang init ng pagmamahalan, ngunit bigla, isang kalbong si Donnie ang sumulpot mula sa kahon ng donasyon, ikinagulat ni Rentero. Ibinunyag ng kalbong matanda na siya ang Diyos ng pag-ibig at sinabi niya kay Rentero na nakatadhana siyang magkaroon ng 100 kaluluwang kapareha, ngunit tumanggi si Rentero na paniwalaan ang kanyang Saturday. Ipinipilit pa rin ng Diyos ng pag-ibig na ang mga kaluluwang kapareha ay itinakda na mula pa nang isilang siya at makikilala sila agad ni Rentero sa pamamagitan ng isang nakakakuryenteng pakiramdam sa hinaharap. Na bagamat tunog katawa-tawa, walang ibang pagpipilian si Rentero kundi ang maniwala. Pagkaraan ng ilang buwan, habang nagsisimula si Rentero ng bagong taon ng pag-aaral, aksidente niyang nabangga ang 2 bilog at pasaway na babae, sina Hakari at Kaorana. Halos kaagad, nakaramdam silang tatlo ng isang nakakakuryenteng dag-aitab at napagtanto ni Rentero na nagsasabi ng totoo ang Diyos. Nang tangkain niyang tulungan silang makatayo, nagkunwari si Hakari na napilay ang kanyang bukong-bukong para hawakan ni Rentero ang kanyang pisngi at buhatin siya. Nang makita ito, tumanggi si Kaorana na magpatalo, at ginawa rin ang parehong bagay para makuha ang atensyon nito. Nakaramdam ng pagkakasala, nagsimulang saktan ni Rentero ang sarili, iniisip na sinaktan niya ang dalawa niyang kaluluwang kapareha sa una nilang pagkikita, at nang makita ito, kaagad na tumayo ang 2 babae at nagmakaawa na tumigil siya. Nang mapansin niyang maayos silang dalawa, mabilis silang nagkunwaring nasasaktan at nagmakaawa. Siya na dalhin sila sa opisina ng nurse. Na may babae sa bawat panig, pakiramdam ni Rentero ay nasa langit, at habang sila'y naglalakad, napakinggan nila ang ilang estudyante na nag-uusap tungkol sa kung paano ang paghahanap ng clover na may 4 na dahon sa isang taniman ng bulaklak ay nagdaragdag ng posibilidad na ang kanilang pag-ibig ay magtatagal magpakailanman. Nang marinig yun, nagmadaling umalis ang mga babae, sinasabing mayroon silang gagawin, naiwan si Rentero na naguguluhan, dahil nakita niyang bigla silang naging malusog. Pagkatapos ng klase, habang pauwi, nakita niya sila sa hardin na naghahanap ng clover na may 4 na dahon para sa kanya, kaya nagpasya siyang gumawa din ng isang bagay para sa kanila. Ilang sandali pagkaraan, nakatayo siya sa taniman ng bulaklak na may hawak na inumin para sa kanila, na ikinagulat ni Kauranay. Inalok siya ni Rentero ng isa sa mga inumin, at namula siya na parang kamatis ngunit tumanggi. Ito na magpakipot, gayunpaman ay tinanggap niya rin at umalis. Sakto namang bumalik si Hakari, at inalok niya ito ng kabilang inumin. Gusto ng isang indirect kiss, pabiro niyang sinabi na hindi niya kayang ubusin yon, at hiniling na inumin niya ang kalahati. Ginawa ni Rentero ang hiling niya, at nang ibalik niya, labis na natuwa si Hakari sa pagkuha ng laway nito kaya't aksidente niya itong natapon. Habang nalulungkot siya sa natapong inumin, inalok ni Rentero ang panyo niya, ngunit hinawakan niya ang kamay nito sa halip at biglang ipinagtapat ang nararamdaman niya para rito. Labis na natuwa, sasagat na sana si Rentero nang bumalik si Corain. Agad niyang hinarap si Hakari, inakusahan nito na nagtatangka na mandaya at kunin si Rentero bago pa niya magawa. Naalala na nanunood si Rentero, bumalik si Kauranay sa pagkilos ng mayabang, ngunit kalaunan ay isinantabi ang kanyang pagmamataas at umamin ng direkta sa kanya. Si Rentero ay nakatayo doon na nabigla, at ang 2 babae ay lumapit, nagtatanong kung sino sa kanila ang gusto niyang maging kasintahan. Hindi alam kung sino sa 2 kaakit-akit na babae ang pipiliin, bumalik si Rentero sa dambana upang humingi ng payo sa Diyos. Ngunit inamin ng Diyos ng pag-ibig ang katotohanan na noong araw na ipinanganak si Rentero,
ang Hangul na Diyos ay masyadong nalibang sa kanyang sarili at aksidenteng naglagay ng 100 soulmates para kay Rentero. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na kung hindi magsasama ang mga soulmate, mamamatay sila, na iniiwan si Rentero. Na may mas mahirap pang desisyon kung sino ang patuloy na mabubuhay. Pauwi, may naisip si Rentero na ligawan ang dalawang babae ng palihim mula sa isa't isa. Kaya kinabukasan, nang makita niya ang mga babae, nagulat sila na makita siyang puno ng dumi. Nang tanungin nila kung ano ang nangyari, ipinaliwanag niyang buong magdamag siyang naghanap ng 4-leaf clover at nakahanap ng dalawa. Pagkatapos, tinanong niya silang dalawa kung pwede silang maging kasintahan niya, na ikinagulat nila. Tinatanong ni Kauranay kung seryoso siya, ngunit tiniyak ni Rentero na seryoso siya. Dahil alam niyang mahirap umamin, inamin niyang hindi siya makapili dahil gusto niya silang dalawa. Nangako siyang tratuhin sila ng maayos at inialay ang mga clover bilang patunay ng kanyang sinseridad. Agad tinanggihan ni Kuran ang ideya at tinawag siyang walang hiya, ngunit tinanggap ni Hikari at pumayag na makipag-date sa kanya. Nang makita ito, mabilis na nagbago ang isip ni Kuran at pumayag din. Kinaumagahan, si Rentero ay nasa alapaap pa rin matapos makuha ang dalawang magagandang babae bilang magiging ina ng kanyang mga anak, at kinukwento niya ang lahat ng ito sa isang poste na random niyang nakita. Nang biglang dumating ang mga babae, tinanong siya ni Kuran kung ano ba ang ginagawa niya, at simpleng sinabi ni Rentero na lubos lang siyang masaya sa pakikipag-date sa kanila. Pagkatapos ay naisip ni Hikari na dapat silang maghawak kamay, at nang hawakan niya ang kamay ni Rentero, halos kiligin ng gusto dahil sa haba ng mga daliri nito. Rentero ay kumukuha din ng kay Kuran, at habang nagpapanggap siyang ayaw dito, sa kaibuturan, gusto niyang tsak-eken siya ng mabuti at pasukin ang lalamunan niya. Naglalakad sila papuntang paaralan habang magkakahawak ng kamay, sabik para sa kanilang unang araw na magkasama. Pagdating nila, nakita nila ang isang estudyante na kinakabahan sa isang buhay na bangungot, at ipinaliwanag ng mga babae na siya ang vice principal na nagpaparusa sa sinumang tumatakbo sa pasilyo sa pamamagitan ng paghalik sa kanila at paggamit ng kanyang dila para magdulot ng trauma sa mga estudyante. Ang ideya na mahahalikan siya ay nagpapanginig sa kanilang tatlo, kaya't mabilis na binago ni Hikari ang paksa at tinanong si Rentero kung nakapaghalik na ba siya. Inamin ni Rentero na hindi pa, dahil sila ang unang mga girlfriend niya, at sa sandaling iyon at doon, parehong gusto ng mga babae na sila ang maging una niyang halik, at alam nilang kailangan nilang maglaban para makuha ito. Nang maglaon, sa tanghalian, nagtambay sila sa bubong, at sinimula ni Hikari ang kanyang plano sa pagpapakain kay Rentero ng ilan sa kanyang lutong bahay na pagkain. Ayaw magpatalo, sinubukan ni Kuran na isubo ang isang cookie sa bibig niya, ngunit aksidenteng natusok niya ang mata nito. Sa kabila ng pagiging bulag, kinain ni Rentero ang cookie at pinuri ito sa masarap na lasa. Pagkatapos, iminungkahi ni Hikari na subukan nila ang paki na dinala niya, at nang ipakita niya ito sa kanya, lahat ng dulo ng paki ay naputol, kaya napilitan siyang ipakin ito sa kanya gamit ang kanyang bibig. Nagpanik si Rentero nang makita niya kung gaano siya kalapit, ngunit nagpatuloy si Hikari at nagsimulang kumain. Ang kabilang dulo, nang mapagtanto ni Kuran na maglalapat na ang kanilang mga labi, sinubukan niyang pigilan sila gamit ang sarili niyang paki ngunit napuruhan niya ang isa pa nitong mata. Pagkatapos, sumabit ang kanyang buhok sa ilong nito, dahilan upang bumahing ito at maputol ang paki. Galit na galit si Hikari tungkol dito, at habang sinusubukan ni Rentero na pakalmayan siya, napansin ni Kuran ang pulang-pula at namumulang mga mata nito. Hindi niya alam na siya ang dahilan nito, kaya inakala niyang may sakit ito at sinubukan niyang gamitin ang pagkakataon para sa kanyang kalamangan. Nang lumapit si Kuran para halikan siya, itinulak siya ni Hikari gamit ang kanyang mumbo-jumbos at sinubukang pumalit sa pwesto niya, ngunit lumaban si Kuran. Habang nagsisimulang maging isang ganap na awayan ang lahat, pumasok si Rentero at pinigilan sila. Nang tanungin niya kung pinagtatalunan nila kung sino ang unang hahalik sa kanya, parehong nanigas ang dalawang babae, na nagpapatunay na sila ay may sala. Pagkatapos kumalma, inamin ni Rentero na gusto rin niya silang halikan at sinabing may plano siya para dito. Sabi niya, ang henyo niyang plano ay kinapapalooban ng paggamit ng dice, pirang sa mata, at music players upang matulungan sila at para mahalikan ni Rentero ang isa sa kanila nang hindi nila nalalaman, at siya mismo, kung sino ang makakakuha ng unang halik. Tinawag ni Hikari na napakatalino ang ideya niya,
ngunit itinuro ni Coran na maaaring mandaya ang isang tao sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanilang pirang sa mata. Sinabi ni Rentero na hindi yun mangyayari dahil lahat sila ay mangangako na hindi ito tatanggalin sa pamamagitan ng Pinky Promise, isang pangako na, aniya, tutuparin niya at handang panagutan kahit pa ang kanyang sariling daliri kapag hindi niya ito tinupad. Kung sisirain niya ang pangako. Nang magsimula sila, lumakad si Rentero patungo kay Hakari, ngunit nakalahad ang mga kamay niya, at aksidente niyang nahawakan ang kambal nitong tuta. Gumawa si Hakari ng masayang ingay at nakaramdam ng kiliti sa buong katawan, ngunit sinabi niya kay Rentero na dapat itong magpatuloy at gawin ang lahat ng nais nito kung gusto niya. Gayunpaman, nalito si Rentero at tinapak si Karan, na sinasabing kailangan nilang magsimulang muli. Sa pangalawang pagsubok, lumapit siya kay Karan, ngunit inilipad ng hangin ang palda nito, na naglantad ng amoy pagkaing dagat sa ilalim nito sa isang kalapit na pusa. Dahil sa pagiging sibilisadong kuting, nagsimulang makipaglaro ang pusa dito, at inakala ni Karan na si Rentero ang naging lubos na kakatwa at nagsimulang magalit at lumaban. Nang matanto niya na pusa lang pala yun, pagkatapos nyun, sinabi nila kay Hakari na kailangan nilang magsimulang muli. Muli nang hindi nagpapaliwanag kung bakit. Mula noon, patuloy silang sumusubok ng paulit-ulit, na bawat pagtatangka ay mas malala kaysa sa nauna at si Rentero ang nalalagay sa sitwasyon, na nagtatapos sa pagsisihan ng mga babae, tinawag ang isa't isa na malandi at uhaw sa halik na hindi makapagpigil. Nang makita yon, anako ni Rentero ang sisi sa kanilang away, at sa gawa ng kawalan ng pag-asa, mabilis siyang tumakbo at tinawag ang vice-principal upang hulihin siya, nagpa siya na ipaubaya ang kanyang unang halik sa kakilakilabot na matandang babaeng iyon. Pagkatapos, nahuli siya ng vice-principal at sinubukang agawin ang kanyang unang halik, ngunit bago pa niya sunggaban ng halik, hinawakan siya ni Karan at pinigilan. Habang siya ay nagpupumiglas, nagkunwari si Hakari na tatawag ng inspektor ng paaralan upang masaksihan ang nangyayari, at ang matandang balo ay tumakas at iba na lang ang estudyanteng pinuntahan. Nagmamadaling lumapit ang mga babae kay Rentero at tinanong kung bakit niya halos hinayaan na mangyari iyon. Ipinaliwanag ni Rentero na ayaw niyang makitang nag-aaway sila dahil sa kanyang unang halik, kaya handa siyang isuko yun kung nangangahulugang magkakasundo sila. Naantig dito, sabay sinabi ng dalawang babae na sa isa na lang ang kanyang unang halik. Nagulat si Rentero at tinanong kung bakit, at mahiyain nilang inamin na nakikita nila kung gaano kalaki ang pagmamahal ng isa sa kanya sa paghahambing nito sa sarili nilang nararamdaman. Nang marinig ito, niyakap sila ni Rentero at inamin na namali siya ng pagkaunawa sa kanila. Bumalik sila sa rooftop, at sa pagkakataong ito, iminungkahi ni Rentero na maghalikan silang lahat ng sabay-sabay. Habang hawak-hawak ang mga kamay ng isa't isa, sabay silang naghalikan, halos makapagpatawag pa nga ng alien sa proseso. Kinabukasan, pumunta sila sa library para maghanap ng mga libro sa pagluluto, dahil gusto ni Hakari na patuloy na lutuan si Rentero. Habang ang mga babae ay nagbabrowse, lumayo si Rentero para hanapin ang bagong chapter ng Jujutsu Kaisen kung saan si Gojo ay nahirapan sa panda. Tapos, habang inaabot niya ang isang libro na pumukaw sa kanyang interes, napansin niyang may iba pang umaabot din sa parehong libro. Nang lumingon siya, agad niyang naramdaman ang pamilyar na kuryenteng kislap at napagtanto niya, na ang napakakyo na nasa harapan niya ay ang kanyang ikatlong kabiyak ng puso. Sa kanyang imahinasyon, ang dalaga, si Shizuka, ay iniisip ang sarili bilang isang prinsesa na naghahanap ng kanyang prinsipe. At ngayon ay natagpuan niya ito kay Rentero. Agad-agad, namula ng husto ang dalaga nang makita siya at umatras upang payagan si Rentero na kunin ang libro na sabay nilang sinusubukang kunin. Gayunpaman, mahinhin siyang sinabihan ni Rentero na kunin na lang ang libro para sa sarili niya, at nang umasa siya ng tugon, ginamit ng dalaga ang mga salita mula sa kanyang mga libro para makipag-ugnayan upang sabihin sa kanya na siya ang librarian doon. Naiintindihan niya na dahil nasa library sila, gusto ng dalagang ito na maging tahimik sila. At nang tanungin niya kung ano ang hinahanap nito, isininyas ni Rentero ang isang romance book na may komedya. Gayunpaman, nalilito siya kung bakit hindi ito nagsasalita gamit ang bibig, at nalilito ring ibinalik ni Rentero ang parehong tanong sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng babae na nahihirapan siyang direktang magsalita at pumunta para maghanap ng makakatulong sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Rentero at hiniling na tulungan siya sa paghahanap ng libro ng pag-ibig. Nang marinig ang kanyang kahilingan,
Ang munting kato-katutuhan ay paikat-ikot na kumuha ng sunod-sunod na mahuhusay na libro, at pagkatapos niyang matapos, nagulat si Rentero nang makita ang 2 tumpok ng libro na naghihintay sa kanya. Maling naunawaan ni Shizuka ang kanyang reaksyon at nagsimulang humingi ng tawad, ngunit mabilis niyang sinabi sa kanya na kukunin niya ang lahat ng iyon. Gayunpaman, nang dalhin niya ang libro sa librarian, nalaman niya na kung wala siyang library card, siya ay hindi pinapayagang humiram ng anumang libro. Nang makita ang pagkadismaya niya, inalok siya ni Shizuka ng paborito niyang romance novel, dahil hindi ito bahagi ng koleksyon ng aklatan. Pinakaluuban siya ni Rentero ng pasasalamat at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin kanina, kaya ipinakita niya ang kanyang school ID. Nang tingnan niya ito, napagtanto niyang magkaklase sila. Nagpakilala siya ng maayos, pagkatapos ay nagtungo upang hanapin sina Akari at Karana, na nasa isang sulok at nagbabasa ng mga cookbook. Nang gabing yun, nagpuyat si Rentero sa pagbabasa ng librong ibinigay sa kanya ni Shizuka. Isinalaysay nito ang kwento ng isang prinsesa at isang kabalyero na nanumpa na poprotektahan siya. Matapos iligtas ng kabalyero ang prinsesa mula sa isang dragon, umibig sila sa isa't isa, ngunit ang kanilang kaligayahan ay nalagay sa panganib ng ayusin ng hari ang kasal niya sa ibang prinsipe. Sa araw ng kanyang pag-alis, sinubukan siyang abutin ng kabalyero ngunit pinigilan siya ng mga bantay. Ang nagawa lamang niya ay tumawag, tinatanong kung mayroon pa silang paraan upang makatakas sa kanilang malupit na kapalaran. Doon nagtatapos ang kwento, iniwan si Rentero na bigo at napilitang maghintay para sa 2nd volume upang malaman ang susunod na mangyayari. Ngunit ang huling linya ng libro ay tungkol sa kapalaran at nagpaalala ito sa kanya tungkol sa mga soulmate na kailangan niyang harapin at kung gaano kalupit ang kapalaran. Kinabukasan sa eskwela, ibinalik ni Rentero ang libro kay Shizuka at sinabi sa kanya kung gaano niya ito nagustuhan, na dahilan para siya mamula. Pagkatapos ay napansin niya na dala nito ang 2nd volume sa kanyang bag, at habang siya ay kinakabahan, ibinibigay niya ito sa kanya, iginigiit na kunin niya ito, na ikinatuwa ni Rentero, na gustong malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Gustong ipakita ang kanyang pagpapahalaga, dinala niya ito sa isang vending machine upang kumuha ng inumin. Habang magkasamang nakaupo, tinanong niya kung palagi ba itong nagbabasa ng libro, at tumango ito. Sinabi niya na mahilig din siyang magbasa at pinuri ang kwentong ibinahagi nito sa kanya. Ang makita siyang nasa sabik ay nagpatawa ng tahimik kay Shizuka, at ipinakita niya rito ang libro, na nagpapahiwatig na nabasa na rin niya ito ng maraming beses. Nang mapagtanto na ito ang dahilan kung bakit niya mabilis na nahahanap ang tamang linya para makipag-usap, sinabi ni Rentero na kahanga-hanga ito. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Shizuka at sinabing ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat sa ganoong papuri. Nang magpasalamat siya rito dahil hindi siya nito hinusgahan, nagsimulang mapagtanto ni Rentero na mas komplikado ang kanyang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Humingi siya ng pahintulot na hiramin muli ang unang aklat, at ibinigay niya ito. Makalipas ang ilang sandali, sa aklatan, napansin ng isang kapwa librarian na mukhang mas masaya si Shizuka kaysa dati, at nagtanong kung may magandang nangyari. Nagpanik si Shizuka at mabilis na ginamit ang kanyang aklat para sabihing walang nagbago, kaya ibinabana ng librarian ang usapan. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Shizuka ang kanyang trabaho, ngunit hindi niya mapigil ang isipin ang una nilang pagkikita ni Rentero. Sa paglipas ng mga araw na hindi siya pinupuntahan nito para kausapin, nagsimula siyang malungkot at mag-alala kung ano ang ginagawa nito, hanggang isang hapon, nakita niya itong kumakain kasama sina Hakari at Karain. Nagtanong ang mga babae kung bakit mukha siyang pagod nitong huli, at ipinaliwanag niya na abala siya sa pagpupuyat. Nagkamali ng intindi ang mga babae at naghinuha sa sarili nilang conclusion, ngunit nang tanungin niya kung ano ang ibig nilang sabihin, tumanggi silang ipaliwanag. Sa halip, hinalikan ni Hakari ang kanyang pisngi at sinabing binibigyan niya ito ng enerhiya, na nagtulak sa kanya upang yakapin ito. Nagseselos si Karain at sinubukang gawin din ng pareho, ngunit nauwi sa paguntog ng ulo niya. Habang inaasikaso nila yon, labis na nalulungkot si Shizuka, napagtantong hindi pala binata si Rentero tulad ng inaasahan niya. Nakaupo ng mag-isa kasama ang kanyang libro, naaalala niya kung paano siya nilalay noon ng mga tao dahil hindi siya makapagsalita, at maging ang sarili niyang ina ay pinapagalitan at ipinaparamdam ang pagkadismaya sa kanya dahil sa kanyang paghihirap.
na makipag-usap, na nagpadama kay Shizuka na tila isang pagkakamali ang kanyang pagsilang. Nang maglaon, habang nasa aklatan siya, biglang sumulpot si Rentero at hiniling na ilabas niya ang kanyang telepono. Ipinaliwanag niya na gusto niyang mag-install siya ng isang app, at pagkatapos niyang gawin ito, sinabi niya sa kanyang i-download ang isang file na ipinadala niya, na lumabas na isang e-book ng unang tomo na ipinahiram niya rito. Nang hilingin niya na i-highlight niya ang ilang teksto, isang boses ang bumasa nito ng malakas, na ikinagulat niya. Ipinaliwanag niya pagkatapos na ito ay isang text-to-speech app, na pagtantong ginawa niya ang lahat upang matulungan siyang makipag-usap ng mas madali. Si Shizuka ay labis na naantig. Nang hilingin niyang subukan niya ito, ginamit niya ito upang ipagtapat ang kanyang damdamin sa kanya, habang idinadagdag na hindi niya kailangang sumagot. Tahimik siyang umiiyak habang ginagawa ito, kaya hinayla siya ni Rentero palapit at umamin na gusto rin niya ito. Sinabi ni Shizuka sa kanya na hindi sila maaaring magkasama dahil mayroon na siyang mga nobya, ngunit tiniyak ni Rentero sa kanya na hindi ito mahalaga. Kinabukasan, dinala niya si Shizuka sa rooftop upang makilala sina Hakurei at Karan, at tinanong kung ayos lang sa kanila na makipag-date din siya kay Shizuka. Nagulat ang mga babae sa kanyang kahilingan, ngunit habang si Karan ay handang sumabog sa galit, si Akari naman ay kalmado tungkol dito at pinasalamatan siya sa hindi pag-iwan sa kanila matapos makakilala ng bago, na nagpatanong kay Karan sa kanyang reaksyon. Pinaniniguro ni Rentero sa kanila na hindi nagbago ang kanyang nararamdaman at nangangakong mamahalin silang tatlo ng pantay-pantay. Sumumpa pa siya na parurusahan niya ang sarili kung sakaling iparamdam niya ang kabaligtaran, at nang marinig ito, tuluyan na nilang tinanggap si Shizuka bilang bagong kasintahan niya. Kalaunan, nagtipon ang grupo upang magtanghalian ng magkasama. Formal na ipinakilala ni Rentero si Shizuka bilang bago niyang kasintahan. Sa simula, naisip ni Hakari at Karan na mukha siyang ordinaryong babae, kaya tinanong nila kung ano ang gusto niya. Ipinaliwanag ni Rentero na nakikipag-ugnayan si Shizuka sa pamamagitan ng kanyang telepono. Binanggit din niya na naipadala na niya rito ang ikalawang tomo, na inedit para isama ang lahat ng pangalan nila sa kwento. Tinapak ni Shizuka ang kanilang mga pangalan, at nang tukuyin ng telepono si Karan bilang binibini, si Karan ay agad na nag-react, sa pag-aakalang tinatawag siyang matanda. Agad ipinaliwanag ni Rentero na bahagi lamang yun ng kakaibang paraan ni Shizuka sa pagsasalita, at bahagi ng kung bakit siya espesyal. Patuloy niyang pinag-usapan ang mga ugali ni Shizuka, tulad ng paggalaw ng kanyang mga daliri sa paa kapag lubos siyang nalulubog sa isang kwento. Pagkatapos, nagsimula siyang ituro ang mga bagay tungkol din sa iba pa niyang nobya. Sabi niya, kinakagat ni Hakari ang kanyang mga daliri kapag siya ay nag-iisip, na sa kanya ay nakatutuwa, at pinipilipit ni Karan ang kanyang buhok tuwing binibigyan niya ito ng papuri. Namula ang tatlong babae, nagulat na napansin niya ang ganoong kaliit na detalye at ganoon na lamang ang kanyang pagmamalasakit sa kanila. Pagkatapos, casual na idinagdag ni Rentero na pagkatapos nilang maghalikan, siya, si Hakari, at si Karan, madalas silang kumilos. Isang tiyak na nakatutuwang paraan pagkatapos. Nang marinig ito, nagtanong si Shizuka kung nakapagbahagi na ba sila ng halik kasama niya. Hindi agad na unawaan ni Rentero sa simula hanggang sa piliin niya ang tamang linya sa kanyang telepono. Nang maunawaan niya ang ibig sabihin nito, kinumpirma niya na nahalikan na niya pareho sina Hakari at Karan. Tahimik na sinabi ni Shizuka na inilalaan niya ang kanyang unang halik para sa kasal, at malumanay na sinabi ni Rentero sa kanya na gusto rin niya siyang halikan, ngunit kapag naramdaman na niyang handa siya. Habang nagpapatuloy ang tanghalian, masayang nag-uusap sina Hakari at Karan habang pinapakain si Rentero habang nananatiling medyo malayo si Shizuka, hindi pa rin lubos na komportable. Napansin ito, naglabas si Rentero ng isang baraha at nagmungkahi ng isang laro na tinatawag na Lady Maid, kung saan ang talunan ay kinikiliti. Kapag naiisip ng mga babae na kinikiliti siya, palihim silang natutuwa at gustong matalo ng sadya. Sa unang round, nanalo si Rentero at natalo si Karan. Sinusubukan niyang manatiling seryoso habang kinikiliti siya, ngunit hindi niya napigilan at nagsimulang tumawa. Sa ikalawang round, nanalo muli si Rentero at natalo si Hakari. Masigla siyang humiling na kilitiin siya kung saan siya pinakamalambot, hindi tulad ni Karan. Nasiyahan si Hakari at tumawa ng malaya, pinipigilan lamang ang sarili bago siya tuluyang madala. Sa ikatlong round, nanalo muli si Rentero,
at sa pagkakataong ito, natalo si Shizuka. Inaasahan niyang marinig ang tawa nito, ngunit kahit kinikiliti siya, nanatili itong tahimik habang ang telepono niya ay nagpatugtog ng boses na tumatawa sa halip. Ngumiti si Rentero ngunit medyo nadismaya na hindi niya marinig ang tunay niyang tawa. Sa ika-4 na round, sinubukan ni Hakari at Kara na magsanib puwersa upang talunin siya. Umaasang kilitiin na lang siya, ngunit hindi inaasahang nanalo si Shizuka. Habang nasa sabik ang iba na makita si Rentero na tumatawa ng malakas, nakakadismaya na basta na lang siya sinundot ni Shizuka. Gayunpaman, sumambulat si Rentero sa tawa at sinabing yun ang pinakamalakas na tawa niya sa mahabang panahon. Pagkatapos ng laro, sinabi ni Rentero na pupunta siya sa palikuran at umalis, naiwan si Shizuka na mag-isa kasama ang dalawa pa. Agad siyang hinarap ni Kara-an, pinapuna siya sa pagiging tahimik at hindi pagsisikap. Sapat na sa laro, sinusubukan ni Hakari na pakalmeyan ang sitwasyon, ngunit biglang nagsalita si Shizuka. Ipinaliwanag niya na nagpipigil siya dahil siya ang pinakabago at ayaw niyang lampasan ang iba na mas matagal nang malapit kay Rentero. Biro ni Hakari kay Kara-an na itigil ang pagiging masyadong materay, at tinawag siyang nakakatakot. Mas lalo lang nitong inis si Kara-an, at hinamon niya si Hakari. Bago pa lumala ang sitwasyon, muling nagsalita si Shizuka. Sinabi niya kay Hakari na mabait, maganda, at kaakit-akit ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kara-an na may kumpiyansa at elegante ito. Kapwa nagulat ang dalawang babae at namula dahil sa hindi inaasahang papuri. Inamin ni Shizuka ang kanyang tunay na takot na baka ikumpara siya ni Rentero sa kanila. Nang marinig ito, lamambat si Kara-an at humingi ng paumanhin sa pagsigaw, tinawag si Shizuka na cute. Pinawi ni Hakari ang kanyang pag-aalala na walang dapat ikabahala at ipinaliwanag na si Rentero ay isang taong tunay na nagpapahalaga sa bawat isa sa kanila. Si Kara-an, na mas sumusuporta na ngayon, ay sinabi kay Shizuka na huwag magpigil at hinikayat siyang ituloy ang gusto niya kay Rentero. Hindi alam ng mga babae, si Rentero ay hindi naman talaga pumunta sa palikuran. Siya ay nakatayo lang sa labas, nakikinig sa buong panahon. Pinlano niya ito matapos mapansin ang tensyon kanina, at matapos marinig ang kanilang pag-uusap. Siya ay masaya at kontento sa kinahinatnan ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ay bumalik siya sa bubong, kung saan agad na sinabi ni Kara-an na hindi kasama ang pagtusok ni Shizuka at dapat niya itong kilitiin ng maayos sa susunod. Sumang-ayon si Hakari, at tiningnan sila ni Shizuka, nagulat ngunit naantig sa kanilang suporta. Pagkatapos ay lumapit siya kay Rentero at nagtipon ng lakas ng loob, sa halip na kilitiin siya, hiningi niya na bigyan siya ng isang halik na may paglalaro ng dila. Inamin niya na nagsinungaling siya kanina tungkol sa paghihintay hanggang sa kasal, at sa totoo lang, gusto niya ito, at salamat kina Hakari at Kara-an, naramdaman niyang sapat na siyang matapang upang sabihin ito. Ngumiti si Rentero at malumanay na hinaplos ang kanyang buhok bago hawakan ang kanyang pisngi at halikan siya. Na mas napula si Shizuka kaysa sa kamatis. Tinukso ni Hakari si Kara-an, sinabing kasalanan niya kung bakit mas naging kumpiyansa si Shizuka, at tinanong kung nagseselos siya. Itinanggi ito ni Kara-an, sinabing gusto lang niyang suportahan si Shizuka. Lumapit naman si Hakari kay Rentero at humingi rin ng halik. Nag-atubili siya sandali at mahinang nagtanong kung sapat ba siya para rito. Pinawi ni Rentero ang pangamba nilang lahat. Sinabing silang lahat ay magaganda at espesyal para sa kanya. Ngumiti ng maliwanag si Hakari at hinalikan siya. Nanunood si Kara-an, halatang medyo nagseselos sa kabila ng sinabi niya kanina. Sinubukan niyang umarteng casual habang nagpapahiwatig ng gusto niya. Naiintindihan ni Rentero at niyakap niya ito. Nang tawagin niya itong napakakyot, namula ito at bahagya siyang pinalo. Sinabi niya naman dito na gusto rin niya itong halikan. Inamin ni Kara-an na gusto rin niya, at naghalikan sila. Ngayong nahalikan na siya ng lahat ng tatlong babae, tumingin si Rentero sa langit. Nang tanungin nila kung ano ang iniisip niya, ngumiti siya at sinabing nagpapasalamat lang siya na kasama niya silang lahat. Makalipas ang ilang sandali, inilabas ng paaralan ang resulta ng kamakailang mga pagsusulit, at habang tinitingnan ng ibang estudyante at ng mga baby mama ni Rentero ang kanilang mga marka, bumalik si Rentero sa silid-aralan na iniwan niya. Ngunit napansin niyang may isang babaeng nagngangalang Nano na nasa loob pa. Tinanong niya kung hindi niya ba susuriin ang kanyang mga resulta,
at mahinahon siyang sumagot na sayang lang ang oras dahil alam na niyang siya ang pinakamataas sa lahat ng iba pa pagdating sa mga marka. Nang lumingon siya upang tingnan ito, pareho silang nakaramdam ng matinding pagkabigla, kaya napagtanto ni Rentero na ang babaeng ito na may puting buhok at parang murang bersyon ni Elsa ay ang kanyang bagong soulmate. Tinanong niya kung gusto niyang tingnan ang mga resulta ng magkasama, ngunit prangka niyang sinabi na walang saysay ito, dahilan upang awkward siyang umurong. Pagkatapos, nakipagkita si Rentero sa kanyang mga kaibigan para tingnan ang kanilang mga marka, kung saan si Hack-Ari ang pinakamataas sa kanilang lahat, at si Rentero ang pinakabobo sa kanila. Pinuri niya sila sa kanilang magandang ginawa, ngunit na-realize niya kung gaano ka-insane si Nano nang makita niyang nakuha nito ang perpektong score sa kanyang mga pagsusulit. Dahil curious, tinanong niya ang mga babae tungkol dito, at sinabi ng mga babae na ang alam lang nila ay kaklase nila si Nano, ngunit binanggit ni Carana ang chismis na si Nano ay parang isang human computer. Nang maglaon, sa klase sa siyensya, inatasan silang gumawa ng pananaliksik sa isang lab, at si Rentero at Nano ay ipinarace para sa isang praktikal na laboratorio. Ang klase ay dapat magmasid at magdrawing ng mga selula ng sibuyas gamit ang mikroskopyo, at kinuha ni Rentero ang mga kagamitang kailangan. Habang nagtatrabaho sila, hindi maiwasan ni Rentero na ikumpara siya sa kanyang mga kasintahan. Habang sina Hack-Ari, Karanai, at Shizgar ay masigla, mapagpahayag, at kaibig-ibig, si Nano ay may tahimik na gilas na humihila sa kanya. Nang bumalik siya, nagulat siyang makita si Nano na ginuguhit na ang mga diagram direkta mula sa aklat-aralin. Mainay na iminungkahi ni Rentero na subukan nila ang eksperimento mismo dahil mas magiging interesante ito, ngunit hindi sumang-ayon si Nano. Ipinaliwanag niya na natagpuan na ng mga siyentipiko ang mga sagot, kaya ang pag-uulit nito ay aksaya lang sa oras. Sinimulan silang bantayan ng husto ng kanilang guro, at habang kinakabahan, iginiit ni Rentero na subukan man lang nila ito. Nag-aatubiling sumang-ayon si Nano, at nagsimula sila. Sa ginagawa nila, aksidenteng nahiwa ni Rentero ang kanyang daliri, at habang nililinis niya ito at iniisip ang papunta sa nurse, pinigilan siya ni Nano, kinuha ang daliri niya, at inilagay ito sa bibig niya. Ipinapaliwanag na ang laway ay mayroong antibacterial na katangian. Habang ginagawa niya ito, nawalan ng isip si Rentero sa gulat, hindi makapaniwala sa hindi pangkaraniwang galaw ng dila na naramdaman niya mula sa kanya. Iniisip kung ano pang ibang bagay ang kaya niyang gawin sa ganoong kaparaanan. Nang matapos ang klase, nakita ni Rentero si Nano sa pasilyo at pinasalamatan siya. Ngunit binaliwala lang ito ng dalaga, sinabing ginawa lang niya yon para maiwasan ang mga pagkaantala. Sinabi niya na gusto niya siyang suklian at marahil ay mas makilala sa pamamagitan ng isang bagay na masaya, ngunit tumanggi siya. Sinabi niya rito na isang segundo lang ng buhay niya ang kanyang ginugol sa paggawa ng isang bagay na itinuturing niyang kasiyahan at wala siyang planong ulitin yun. Para sa kanya, tanging resulta at kahusayan lang ang mahalaga, at anumang iba pa ay walang halaga. Nauwi sila sa pagtatalo tungkol sa tunay na kahulugan ng halaga, kung saan sinasabi ni Rentero na ang buhay ay higit pa sa mga resulta. Pinutol niya ang usapan, tinawag itong walang kabuluhan, at lumakad palayo, iniiwan si Rentero na hindi sigurado kung siya nga ba talaga ang kanyang soulmate. Nang gabing yun, nag-aaral si Nano sa bahay gaya ng dati, ngunit ang kanyang isipan ay pabalik-balik kay Rentero. Naaalala niya ang mga ekspresyon nito at kung gaano sila kalapit na ikinaiinis niya. Sinusubukang mag-focus muli. Sinimulan niyang isulat ang mga numero ng fee sa kanyang pisara, ngunit kahit iyon ay hindi makapaglinis ng kanyang isipan. Kaya kinabukasan, sa klase, kalmadong sinabi ni Nano kay Rentero nang direkta na mahal niya ito at gusto niya ng relasyon. Nagulat si Rentero pero masayang sinabi na pareho rin ang kanyang nararamdaman. Pero agad niya itong tinanggihan, sinasabing ginagawa niya yon dahil hindi ito nag-react sa paraang inaasahan niya. Sinabi ni Rentero sa kanya na marami na siyang beses na tinanggihan noon at hindi siya sisuko ngayon, at sinabi niyang patuloy niya itong mamahalin kahit ano paman. Nakikinig si Nano at napagtanto na may katotohanan ang kanyang mga salita, ngunit upang makabawi ng kontrol, muli siyang nagsimulang magbigkas ng mga numero. Kaya kalaunan, inimbitahan siya ni Rentero sa isang date upang mas maintindihan ang kanilang nararamdaman. Kinabukasan, pumunta sila sa isang theme park. Nagulat siya nang makita siya na nakasuot ng pangkaraniwang damit, na ibang-iba ang itsura kaysa dati.
Nagkomento si Nano tungkol sa kung gaano kailohikal ang lahat ng nasa paligid nila, ngunit ngumiti lang si Rentero. Nagsimula sila sa isang bahay ng multo, kung saan itinuro ni Nano na ang mga multo ay negatibong enerhiya lamang at mas nakakatakot ang aplikasyon sa trabaho kaysa sa lahat ng ito, habang natatakot si Rentero sa bawat isang bagay. Pagkatapos, sumakay sila sa teacups na nakita ni Nano na walang saysay. Pagkatapos nyon, sinubukan nila ang isang maze, at pinunan niya ito bilang hindi mahusay. Sa huli, sumakay sila sa Ferris wheel, at sa unang pagkakataon, nagpakita si Nano ng takot dahil sa taas. Tahimik na umupo si Rentero sa tabi niya at nag-alok ng suporta, at mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito hanggang matapos ang biyahe. Kalaunan, tiningnan nila ang mga litratong kinuhanan niya buong araw. Sinabi ni Nano na wala siyang nararamdaman, at wala raw halaga ang buong araw. Buong puso namang tinanggap ni Rentero ang pagtatasa niya sa kanilang buong araw, kaya nagpasya siyang sunugin na lang nila ang mga litrato, ngunit habang gagawin na niya ito, mabilis itong kinuha pabalik ni Nano. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata habang napagtanto niya na, kahit hindi niya maipaliwanag, mahalaga sa kanya ang mga sandaling iyon, lalo na nang malumanay siyang sabihan ni Rentero na ang ganitong uri ng karanasan ang nagbibigay kahulugan sa buhay. Nang marinig ito, sa wakas ay inamin ni Nano na mahal niya ito at gusto niyang makasama ito. Sinasabi niyang gusto niyang tuklasin ang bahagi ng buhay na ito na hindi niya pa kailanman naintindihan. Nang akmang yayakapin ni Rentero, sa halip ay hinailan niya ito palapit at hinalikan, kaya nagulat si Rentero. Pagkatapos noon, magkasama silang umuwi, magkahawak kamay. Pagkatapos nyon, ipinakilala ni Rentero sa kanya ang iba pa niyang kasintahan. Agad na nagalit si Karan at sinabi sa kanya na gawin na lang ang anumang gusto niya, samantalang sina Hakari at Shizuka ay nanatiling mas kalmado at sinabing ayos lang sa kanila basta't patuloy silang tinatrato ng maayos. Ngumiti si Rentero at nagmungkahi na magpunta silang lahat sa isang lugar para makapag-bonding, at mabilis na naisip ni Hakari ang ideya ng pagpunta sa isang water park. Ilang araw bago ang kanilang swimsuit date, namili si Karan sa tindahan ng mga swimsuit. Inis kay Hakari matapos nitong biglang magplano ng biyahe sa water park, nahirapan siyang humanap ng plot protector na babagay sa kanya at pagkatapos maghanap-hanap, nakakita siya ng cute. Sa una, nag-alinlangan siya, iniisip na ang kanyang maliliit na plots ay hindi babagay sa swimsuit, ngunit nang isipin niya kung gaano ito kagustuhan ni Rentero, iyon ang nagtulak sa kanya para bilhin ito. Nang dumating ang araw ng paglabas, sinalubong ni Rentero ang mga babae sa pool at lubos na namangha nang makita niya sina Hakari, Nano, at Shizuka sa kanilang mga swimsuit. Gayunpaman, si Shizuka, na nakasuot ng kanyang school swimsuit, ay humingi ng paumanhin dahil hindi siya kasing ganda ng iba. Pinayapa siya ni Rentero na hindi yun mahalaga, sinabing gusto pa rin niya siya anuman ang mangyari. Suot niya, habang hinihimas niya ang ulo nito, napansin niyang wala si Karan at nagtanong kung nasaan ito. Bago pa man makasagot ang sinuman, dumating si Karan na may suot na panakip. Agad nagpanik si Rentero, iniisip na lumabas ito nang hindi nagpapalit ng maayos, at sinabihan itong bumalik, ngunit sinabi ni Karan sa kanya na mag-relax at ipinaliwanag na medyo masama lang ang kanyang pakiramdam. Nag-alala, iminungkahi ni Rentero at Hakari na umalis na sila ng maaga, ngunit tumanggi si Karan. Sinabi ni Nano kay Karan na umupo sa araw upang magpainit. Nagpasalamat si Karan sa kanya, ngunit sinabi ni Nano na hindi niya ito ginagawa dahil sa pag-aalala. Nagdamdam, halos magalit si Karan, ngunit kinumbinsi ni Rentero ang sarili na maayos lang ito. Samantala, tahimik na tinanong ni Shizuka si Karan kung gusto niya ng kasama, ngunit tinanggihan siya ni Karan, tiniyak sa munting cute na patatas na maayos lang siya at dapat silang magsaya. Pagkatapos niyan, umupo si Karan sa ilalim ng araw habang ang iba ay pumasok sa pool. Sa tubig, dahan-daang hinihila ng agos si Shizuka palayo, habang sinisimulan ni Nano ituring ang pool bilang isang uri ng hamon sa kaligtasan at sinubukang lumangoy laban sa agos. Sa sandaling yun, nabangga siya ni Hakari, sinasabing itinulak siya ng agos, ngunit napansin ni Rentero na sinasadya niyang idikit ang bahagi ng kanyang dibdib. Siya ay nagulantang, at napansin ni Nano kung ano ang nangyayari. Gustong makisali, direkta niyang hinawakan ang kamay nito at inilagay ito sa bahagi ng kanyang dibdib. Ayaw magpatalo, idinampiri ni Hakari ang kabilang kamay niya sa kamay nito, dahilan upang lubos na masapawan si Rentero,
at nagulantang ang mga babae at agad siyang hinayla palabas ng pool. Sinubukan ni Hakari na i-move to mouth siya, ngunit sa huli ay nasiyahan na lang sa paglalapat ng kanilang mga labi. Tinulak siya ni Nano at sinubukan din, at nagsimula silang magkumpetensya kung sino ang makapagliligtas sa kanya. Kasabay nito, si Shizuka ay tinatangay pa rin ng agos. Nang subukan niyang humingi ng tulong, walang nakarinig sa kanya. Para lalong lumala ang sitwasyon, nasira ang kanyang salbabida, naiwan siyang nakakapit sa isang maliit na bahagi sa gitna ng pool. Samantala, sa gilid ng pool, nadismaya sina Hakari at Nano nang hindi magising si Rentaro. Iminungkahi ni Nano na maghanap ng lifeguard, at nagpasya silang hanapin ito. Habang naghahanap, isang grupo ng mga lalaki ang hamarang sa kanila at sinusubukang ligawan sila. Magalang na sinabi ni Hakari na abala sila, ngunit isa sa kanila ang sumubok na hawakan ang braso niya. Gayunpaman, bago pa man niya mahawakan, hamarang si Nano at hinaranggan siya. Nang subukan niyang magdahilan, mabilis siyang kinulbit ni Nano sa mata. Sumulong ang kaibigan nito at binyantaan siya. Tinanong kung gusto niyang ayusin ang bagay-bagay sa madaling paraan o sa mahirap na paraan gamit ang kanyang kapangyarihan. Kalmadong sinabi ni Nano na haharapin niya ang tatlo sa kanila kung kinakailangan, basta't hanapin ni Hakari ang lifeguard para kay Rentaro. Tinatanong ni Hakari ang kanyang plano, ngunit ipinaliwanag ni Nano na dahil siya ang mas bagong nobya, si Rentaro, mas mag-aalala tungkol kay Hakari. Gayunpaman, tumanggi si Hakari at sinabi sa mga lalaki na wala sa kanila ang sasama sa kanila. Pinagalitan din niya si Nano sa hindi pagkakaintindi kay Rentaro. Saktong muling aabot ang isa sa mga lalaki, biglang lumitaw si Rentaro at pinigilan siya, sinabihan siyang lumayo sa kanyang mga nobya. Humingi ng kapalit ang lalaki para sa kanyang kaibigang nasaktan, ngunit kalmadong nag-alok si Rentaro na siya na lang ang haharap sa kanila. Tumanggi sila at sinabihan siyang dalhin ang isang babae at iwan ang isa, ngunit ginulat sila ni Rentaro sa pagsasabing parehong nobya niya ang dalawang babae. Hindi sila naniwala sa kanya at humingi ng patunay sa pamamagitan ng paghiling na halikan sila. Nag-alinlangan si Rentaro, ngunit humakbang pasulong si Nano at hinalikan siya. Agad na sumama si Hakari, at ang mga lalaki ay labis na nabigla sa nangyari kaya sila umatras at umalis. Tinanong ni Hakari at Nano kung paano sila nakita ni Rentaro, at ipinaliwanag ni Rentaro na nakita sila ni Kaorin na may problema kanina at sinabi sa kanya, kaya siya nagising at nagmadali na pumunta. Nagpasalamat siya kay Nano sa pagprotekta kay Hakari, ngunit sinabihan din siya na huwag masyadong pilitin ang sarili sa susunod. Namula si Nano, nadama na nagmamalasakit ito sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Kaorin kung nasaan siya, at biglang napagtanto ni Rentaro na nawawala siya. Nagpanik siya at tumakbo patungo sa pool, na inaalala ang huling lugar kung saan nila siya nakita. Samantala, si Shizuka ay natigil pa rin sa isang maliit na isla sa tubig. Sinubukan niyang humingi ng tulong gamit ang telepono niya, ngunit namatay ito. Dahil pakiramdam niya ay nag-iisa siya, nagsimula siyang umiyak, hanggang sa narinig niya si Rentaro na tinatawag ang pangalan niya. Sa simula, nag-alinlangan siya, iniisip na hindi siya maririnig nito, ngunit nagtipon siya ng lakas ng loob at tinawag ito gamit ang sarili niyang boses. Agad siyang narinig ni Rentaro at nagmadaling lumapit upang iligtas siya dahil hindi siya marunong lumangoy. Matapos siyang dalhin sa ligtas na lugar, namula si Shizuka at, sa sobrang emosyon, hinalikan ito sa harap ng lahat. Nang makabalik sila sa grupo, sinabi ni Rentaro sa iba na magpatuloy lang sa pag-e-enjoy habang siya ay magpapahinga kasama si Kaorin. Umupo ang dalawa, at kinantsawan siya ni Rentaro, na nagsabing tinititigan niya sina Hakari at Nano, ngunit itinanggi niya ito at sinabing nilalamig lang siya. Itinuro niya na umiinom naman ito ng malamig, na naging dahilan para umamin si Kaorin na medyo hindi siya comfortable kumpara sa iba. Sinabihan siya ni Rentaro na tumayo at tinanggal ang kanyang pangtakip, inilalantad ang kanyang swimsuit. Nag-react si Kaorin sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya, ngunit pinuri ni Rentaro ang kanyang hitsura at niyakap siya, ipinapakita kung gaano kabilis ang tibok ng puso niya. Namula si Kaorin, nagulat dahil akala niya ay mas gusto niya ang iba. Nang marinig ang kanyang tapat na damdamin, lamambat siya at naging mahiyain. Hinalikan siya ni Rentaro, at nagbahagi sila ng isang tahimik na sandali ng magkasama. Pagkatapos noon, sumama sila ulit sa iba. Agad pinuri ni Hakari ang swimsuit ni Kaorin, tinawag itong cute.
Nang maayos na ang lahat, sa wakas ay nakapagpahinga na ang grupo at nasisiyahan sa kanilang oras ng magkakasama sa pool. Makalipas ang ilang araw, habang si Rentero ay kinaakay ng mga babae papunta sa kantina, nadaanan nila ang science lab at nagkatitigan si Rentero at ang isang babaeng pula ang buhok at agad naramdaman ang kilig. Kaya kinabukasan, siya mismo ang pumunta sa lab, umaasang muling makita ang babaeng iyon. Ngunit, sa loob, ang tanging babaeng nakita niya ay si Kesori, isang maliit at masiglang babae na nag-akalang naroon siya para sumali sa chemistry club. Sinalubong niya siya at hinainan siya ng tsaa at isang beaker. Kahit sinubukan niyang tumanggi, nagpumilit siya, kaya ininom niya ito upang maging magalang. Habang masiglang nagkukwento si Kesori tungkol sa kanyang pinakabagong imbensyon, ipinakilala niya ang isang droga na human magnet. Pinakitaan niya ito ng 2 test tube na may iba't ibang kulay ng likido at ipinaliwanag na ang pag-inom nito ay magpapahatak sa mga tao na parang magnet. Pagkatapos ay inalok niya itong sumubok ng isa, ngunit bago pa ito makatanggi ng maayos, pinainom na niya rito. Halos agad-agad, nagsimulang mag-react ang kanyang katawan at naramdaman niya ang kakaibang epekto. Dahil sa tuwa sa kanyang tagumpay, casual na binanggit ni Kesori na isa sa mga side effect nito ay ilang araw na creamy, chocolate fudge na pagtatae, at nagreklamo si Rentero na sana sinabi niya muna iyon, ngunit hindi niya ito pinansin at ininom ang pangalawang likido mismo. Agad-agad, dumay-kit siya rito at masayang ipinaliwanag na ang magkasalungat na karga ay nagkakadikit. Nakita ni Rentero na kakaibang cute ang kanyang pag-uugali, kahit nalilito siya dahil hindi niya naramdaman. Isang kakaibang sensasyon kasama siya. Sinubukan niyang kumalas ngunit hindi niya magawa, napagtanto niya na ang epekto ay mas malakas kaysa sa inaasahan, ngunit tiniyak niya rito na mawawala ito sa loob ng halos 10 minuto. Nang magsimula siyang mag-relax, bigla niyang binanggit na kanina pa niya pinipigilan ang pangangailangan niyang umihi, at sinusubukan ni Rentero na itulak siya palayo sa takot, ngunit sinabi niya rito na kalma lang, ipinaliwanag na nakasuot siya ng diaper, naiiwang si Rentero na nararanasan ng isang tao na umiihi habang hindi siya makakalis, posibleng nagising ang isang bagong fetish tungkol sa pag-ihi. Nang mawala ang epekto at sila ay maghiwalay, patuloy siyang pinanunood ni Rentero, litong-lito pa rin kung bakit siya naakit dito. Sa ikalawang potion, biglang inihayag ni Kesori na nilagyan niya ng love potion ang tsaa nito. Dahil gusto niya si Rentero at gusto niyang maramdaman nito ang parehong bagay. Shock! Agad sinubukan ni Rentero na samuka, na nagpaisip kay Kesori na tinatanggihan siya nito. Nagsimula siyang umiyak at hinampas ang likod ni Rentero, na inakusahan nitong masama. Mabilis na ipinaliwanag ni Rentero na nagkamali siya ng pagkaunawa, sinasabing ayaw lang niyang maimpluwensyahan ng droga ang kanyang damdamin. Bigla, nagsimula siyang labis na magkagulo at mahirapan sa pagtatangkang tanggihan ang droga, kaya mabilis na uminom si Kesori ng isa pang potion at inilipat ito sa kanya upang kanselahin ang epekto. Matapos makarecover, malungkot na inakala ni Kesori na hindi na siya nito magugustuhan ngayong wala na ang potion. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Rentero na natural pa rin siyang naaakit dito, na ikinagulat din niya. Sa sandaling yon, biglang lumuhad si Kesori at nagmakaawa siyang makipag-date ito sa kanya. Pagkatapos nyon, nagbalik siya sa kanyang tunay na anyo, ang babaeng may malalaking dibdib, makinis na balat at pulang buhok na nakita niya dati. Nang makita ang gulat nito, ipinaliwanag ni Kesori na ang kanyang mas maliit na anyo ay resulta ng isang pagkabigo at maaari lamang siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo pansamantala, gamit ang ibang formula. Nang tuluyan ng maging malinaw ang lahat, agad na yumukod si Rentero at hiniling na maging kasintahan niya. Masayang pumayag si Kesori at tinulungan siyang tumayo. Kalaunan, dinala niya ito sa bubungan para ipakilala sa iba. Nang tanungin ni Kaoren na magpakilala siya, diretsahang sinabi ni Kesori na mahilig siyang gumawa ng gamot. Agad na masama ang reaksyon ni Kaoren at hinawakan si Rentero. Iniisip na kasama niya ang mainit at maanghang na bersyon ni Walter White, ngunit mabilis niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Matapos kumalma, nilinaw niya na si Kesori ang kanilang nakatatanda at ang hitsura niya ay dahil sa kanyang mga eksperimento. Matapos maayos yun, masiglang sinabi ni Kesori na may dala siyang ilan sa kanyang mga likha at nagsimulang ialok ang mga ito sa lahat. Una niyang inalok si Kaoren ng isang bagay na nilayon upang pagandahin ang kanyang hitsura, ngunit nasaktan si Kaoren sa kanyang intensyon. Ibinunyag ni Kesori na si Rentero ang taong nagsabi sa kanya tungkol sa kung ano si Kaoren at
Kulang, at agad na kinumprante ni Kaorain si Rentero dahil sa pagsasabi nito sa ibang babae tungkol sa kanyang pagka-insecure sa kanyang figura. Gayunpaman, idinagdag ni Kesori na sinabi pala ni Rentero na si Kaorain ay talagang isang parang modelo na kaakit-akit at slim na babae, at mabilis na humingi ng tawad si Kaorain kay Rentero sa halos pagpinsala sa kanya ng matindi. Pagkatapos nyon, bumaling si Kesori kay Akari at binigyan siya ng isang bagay na tinatawag na hot stuff medicine. Inakala ni Akari na lalo siyang magiging makurbada sa tamang mga bahagi at mabilis niya itong ininom ng walang pag-aalinlangan. Sa halip, nagsimulang lumikha ang kanyang katawan ng init na siyang nagpatunaw sa kanyang mga damit. Ipinaliwanag ni Kesori na ang epekto ay para gawin siyang mas hot, bagaman hindi sa paraan ni Akari. Inaasahan, mabilis na iniabot ni Rentero ang kanyang tracksuit upang makapagtakip siya. Napansin ni Akari na ang damit ay amoy ni Rentero at nagsimula itong lubos na ikas siya, pinasasalamatan si Kesori para sa hindi inaasahang bonus. Susunod, binigyan ni Kesori si Shizuka ng gamot na may temang pantasya, alam kung gaano niya kamahal ang mga kwento. Matapos inumin ito, biglang nagkaroon si Shizuka ng malambot, parang hayop na mga tainga. Nakita ni Rentero na kaibig-ibig ito at marahang hinawakan ang mga ito, na naging dahilan upang magalak at tuwang-tuwa si Shizuka. Pagkatapos, binigyan ni Kesori si Nano ng espesyal na gamot na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang kanyang buhok, at ang kanyang buhok ay nagsimulang gumalaw ng malaya, halos parang karagdagang mga paa. Ginamit niya ito para hilahin si Rentero palapit, at nagkaroon sila ng isang sandali na magkasama. Nagbabala si Kesori na ang labis na paggamit nito ay maaaring maging dahilan para mawalan siya ng buhok, na sa simula ay hindi inalintana ni Nano. Ngunit matapos sabihin ni Rentero na gusto niya ang buhok nito kung paano ito, nagpasya siyang huwag itong labis na gamitin. Maya-maya, nagsama-sama ang grupo para sa isang maliit na picnic. Pinag-uusapan ni Kesori ang kanyang pangarap na maging bahagi ng isang research team sa hinaharap, at sinusuportahan ng lahat ang kanyang layunin. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam si Kesori para magpunta sa banyo, ngunit bago umalis, itinuro niya ang 2 prasko ng tsaa at sinabi sa iba na ang isa ay para sa mga babae at ang isa ay para kay Rentero. Inakala ng mga babae na ang mas maliit na prasko ay para kay Rentero, kaya nagtapos silang uminom mula sa asul na lang. Pagbalik ni Kesori, natuwa siya nung una nang makita si Rentero na may tsaa, pero napagtanto niya agad na maling tsaa ang nainom ng mga babae at bigla siyang nataranta. Sinubukan ni Rentero na pakalmayan siya, pero ipinaliwanag niya na ang asul na tsaa ay nagdudulot ng matinding pagnanais na halikan ang taong mahal nila, na orihinal na para kay Rentero. Sinabi ni Rentero sa kanya na hindi niya kailangan ng ganoon para gustuhin niya siyang halikan, na nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, bago pa may mangyari, bigla siyang dinumog ng mga babae. Mabilis na ipinaliwanag ni Kesori na naapektuhan sila ng tsaa, ginawa silang agresibo, at mga bersyon ng kanilang sarili na labis na gustong humalik. Sa una, naisip ni Rentero na hindi naman masama ang tunog niyon, ngunit seryosong binalaan siya ni Kesori na kung hindi nila bibigyan ng panlunas ang mga babae sa loob ng 1 oras, mananatili silang ganito ng permanente, na mawawala ng tuluyan ang kanilang orihinal na pagkatao. Kasunod niyon, nagmamadaling lumapit ang mga babae kay Rentero, subukang hawakan siya, ngunit mabilis siyang hinayla ni Kesori palayo at tumakbo silang 2 patungo sa pinto. Matapos nila itong isara ng mabilis sa kanilang likuran, sinabi ni Kesori kay Rentero na kailangan nilang pumunta sa chemistry lab upang gumawa ng panutrelisa. Habang naglalakad sila sa pasilyo, hinaranggan ng mga babae ang kanilang daan, at desperadong sinubukang humanap ni Kesori ng isang potion na makakatulong sa kanila. Mula sa kanyang Amerikana, kumuha siya ng isang tubo ng mga gamot na maaaring maging sanhi ng matinding pinsala. Agad-agad sinabi ni Rentero sa kanya na huwag gamitin yun dahil ayaw niyang may masaktan. Sa halip, iminungkahi niya ang pagkuha ng ibang ruta. Habang sila'y tumatakbo, biglang lumitaw ang nakakatakot at patpati na vice-principal at nagsimulang habulin sila dahil sa pagtakbo sa pasilyo. Nagulat, nagpanik si Kesori at ibinato ang tubo sa kanya, dahilan upang matuno ang kanyang makeup. Nagulat ang dalawa, habang mabilis na umatras ang matandang babae dahil sa hiya. Sa paggambalang yun, patuloy na tumakbo sina Rentero at Kesori, ngunit di nagtagal ay napansin nilang nagkahiwalay ang mga babae upang hanapin sila. Dahil sa paubos na ang oras, iminungkahi ni Rentero na maghiwalay din sila.
Nagpasya siyang magsilbing pin upang ilayo ang mga babae habang si Kesori naman ay pupunta sa laboratorio. Habang tumatakbo siya, hinahabol siya ni Shizuka, ngunit bigla siyang natisod at natamba. Nag-aalala, bumalik si Rentero upang tulungan siya at dinala siya sa tanggapan ng nurse. Habang inaalagaan siya, lubos niyang nakalimutan na dapat pala siyang tumatakas, at bago pa siya makakilos, pinigil siya ni Shizuka ng may pambihirang lakas at sinimulan siyang halikan. Sandali siyang nadala sa sandali, ngunit mabilis siyang nagbalik sa katinoan at nagawa siyang pigilan gamit ang isang sub-item ng damit. Dahan-dahan niya siyang iniwan doon, nangangakong babalik kapag naayos na ang lahat, at muli siyang nagmadali. Sa kanyang daan, nakasalubong niya sina Kaorain at Hakurei. Sinusubukang iwasan sila, nabigo siya nang ihagis ni Kaorain si Hakurei ng diretso sa kanya, na bumunggo sa kanya. Sa lupa tulad ng isang bowling pin. Pinigilan siya ng dalawa at naghalikan sila sa kanya ng salaitan. Sa gitna nito, nagsimula silang magtalo tulad ng dati, at naunawaan ni Rentero na sa kabila ng epekto ng gamot, sila pa rin ang kanilang mga sarili. Sa paghahanap ng pagkakataong makatakas, itinulak ni Rentero ang isa't isa, kaya naghalikan sila sa halip, na nakagambala sa kanila ng matagal upang makalayo siya. Nang tuluyan na siyang makarating sa laboratorio, nagulat siya nang makitang naroon na si Nano. Ayaw mahuli, nagtago siya sa loob ng isang locker sa pasilyo. Habang nasa loob, napagtanto niyang naroon na rin si Kasuri at nagtatago. Ipinaliwanag niya na inilegay niya si Nano sa pamamagitan ng pagtatago, at kahit sa kasalukuyan niyang kalagayan, nag-iisip pa rin si Nano. Malinaw at malamang na inorganisa ang paghahanap. Iminungkahi ni Kasuri na gamitin muli si Rentero bilang pain para ilihis ang atensyon ni Nano habang siya'y palihim na pumapasok sa laboratorio. Ngunit sinabi niya na malamang ay mahahalata iyon ni Nano. Habang sinusubukan nilang mag-isip ng ibang plano, biglang umiyak si Kasuri. Sinisisi niya ang sarili sa lahat ng nangyari, na nagsasabing wala sana sa mga ito ang nangyari kung hindi niya ginamit ang kanyang mga gamot. Inamin niya na kahit noong nakaraan, nilayuan siya ng mga miyembro ng kanyang club dahil labis siyang nakatuon sa kanyang mga eksperimento. Sa sandaling nagsimula siyang mawala ng pag-asa, may naramdaman siya sa kanyang bulsa. Laking gulat niya, ito ay isang neutralizer. Gamaan ang pakiramdam ni Rentero, iniisip na maaari nilang gamitin yun kay Nano, ngunit bago pa siya makakilos, si Kasuri. Ininom niya ito mismo. Nang subukan niyang pigilan siya, natapon ang natira, nasayang ito. Na-frustrate siya, ngunit ipinaliwanag ni Kasuri na plano niyang lapitan si Nano sa kanyang normal na anyo. Umaasang malilito ito ng sapat para makalusot siya. Naiwan si Rentero na walang masabi, bagamat bahagyang dahil sa kung paano siya nakadiin dito, habang si Kasuri, na walang kamalay-malay sa kanyang reaksyon, ay sinabing kailangan niyang kumilos ng mabilis dahil hindi magtatagal ang epekto. Lumabas siya ng locker, at sa simula, hindi siya pinansin ni Nano. Sinubukan ni Kasuri na lumapit, ngunit nataranta nang biglang nakatuon sa kanya si Nano. Hindi niya sinasadyang ibinunyag ang sarili, at sa halip ay pinigilan siya ni Nano. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpakita si Rentero at tumakbo, inagaw ang atensyon ni Nano. Hinabol niya ito sa loob ng silid-aralan, nakapasok, at nahuli siya. Naipit, hindi makagalaw si Rentero habang nagsimulang halikan ng paulit-ulit ni Nano, isang bagay na iilan lamang sa atin ang makakaranas sa isang baddie. Sa tamang oras, dumating si Kasuri dala ang bagong gawang neutralizer at ginamit ito, kaya tumigil ang lahat. Maya-maya, nang bumalik na sa normal ang mga babae, humingi sila ng tawad kay Rentero sa nangyari. Nagkunwari sina Karane at Hakurei na wala silang maalala, malinaw na nahihiya para sa kanilang mapanggunting na halikan. Umiiyak na humingi ng tawad si Kasuri sa pagdulot ng gulo dahil sa kanyang mga eksperimento, ngunit pinakalma siya ng iba at sinabing hindi sila galit. Sinasabi ni Rentero sa kanya na lagi siyang tutulong na ayusin ang anumang problemang dulot ng kanyang mga imbensyon at hinihikayat siya na huwag sumuko sa kanyang pangarap na maging isang mananaliksik. Naantig sa kanyang suporta, niyakap siya ni Kasuri at umamin muli, sa wakas ay nakuha ang halik na kanyang ninanais. Ilang araw pagkatapos noon, dinala ni Rentero ang mga babae sa isang sikat na hardin ng bulaklak. Pagdating nila, nalaman nila na malapit nang magsimula ang isang espesyal na kaganapan sa paghahagis ng bulaklak.
Ang mga patakaran ay kung sino ang makahuli ng bouquet ay makakapagsuot ng damit pangkasal at makakapagpakuha ng litrato ng kasal kasama ang kanilang kapareha. Nang marinig ito, labis na nasasabik si Hakurei dahil palagi niyang pangarap ang makapagsuot ng damit pangkasal. Nang makita kung gaano ito kahalaga sa kanya, iminungkahi ni Rentero na sumali silang lahat sa kompetisyon. Habang hinihintay nilang magsimula ito, napansin nila ang isang maingay at mapusok na grupo sa malapit. Isang matangkad, parang gorilya na babae ang pinapalakas ang loob ng kanyang mga kasamahan, sinasabihan silang manalo anuman ang mangyari. Ipinaliwanag ni Nano na bahagi sila ng isang biker gang na tinatawag na Gorilla Syndicate, na kilala sa kanilang lakas at magaspang na pag-uugali, nang magpasalamat si Taro sa kanya para sa babala, dahil alam niyang maaaring magulo ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay iminungkahi ni Akari na magtulungan sila sa panahon ng kaganapan, at sa bandang huli ay maaari silang magbunutan upang magpasya kung sino ang makakapagsuot ng damit, kung saan sumang-ayon ang lahat ng babae. Bago magsimula ang kaganapan, sinabihan ni Rentero si Shizuka na manatili sa likod ng kaunti dahil maliit siya at ay maaaring masaktan sa gitna ng maraming tao. Si Kesori naman ay umiinom ng kanyang neutralizer at nagiging mas matangkad para makapagkumpetensya ng maayos. Nang mapansin nila ang grupong Gorilya na nagpapalakpakan na may mga bandila, nagpasya si Rentero na dapat magkaroon din si Shizuka. Dahil wala siyang tamang materyales, kumuha siya ng tuwalya at mabilis na isinulat ang Rentero family dito. Nang makita ito ng mga babae, lahat sila ay kinabahan at nahiya, halatang naantig sa pangalan. Pagkatapos ng mabilis na paghihiyawan ng grupo, nagtungo sila patungo sa entablado. Samantala, patuloy na sumisigaw ng malakas ang grupong Gorilya, ngunit bigla silang huminto nang mapansin nila si Shizuka na masayang iwinawagayway ang kanyang tuwalya at tumatalon-talon. Bago pa man mangyari ang lahat, tinawag ng tagapagbalita ang atensyon ng lahat, hudyat ng pagsisimula ng kaganapan. Sa gulat ng lahat, ang naghagis ng bulaklak ay ang bise-prinsipal. Dahil dati siyang atleta, inihagis niya ang mga bulaklak ng may matinding puwersa, kaya lumipad ang mga ito ng napakataas sa hangin. Agad na nagtakbuhan ang mga tao para habulin yun, ngunit nagsimulang manulak ang grupo ng mga gorila, hindi pinapansin ang mga patakaran. Sinugod pa nga ng kanilang pinuno ang isa sa kanyang mga kasamahan patungo kay Hakurei, ngunit mabilis na hamarang si Karan at iniligtas siya. Sa pagkapuno ng sigla, idineklara ni Karan na lilipat siya ng pokus at sumugod sa pinuno ng gang. Tumanggi ang pinuno na matalo at inutusan ng kanyang koponan na gawin ang isang galaw na tinatawag na Gorkane. Magkasama, lumikha sila ng umiikot na puwersa na nagpatalsik sa bouquet ng diretso patungo sa kanya. Hinabol ito ni Rentero, ngunit biglang nakita na si Shizuka ay dinadala ng hangin sa himpapawid, gamit ang kanyang tuwalya na parang isang glider. Dahil mataas siya sa lahat, nagawa ni Shizuka na sunggaban ang bouquet. Gayunpaman, nang wala ang tuwalya na sumusuporta sa kanya, nagsimula siyang mahulog. Sa mabilis na pag-iisip, bumuo sina Hakari, Nano at Kesori ng Kutsan para seluhin siya. Sanhi ng pagtama ang pagtalbog niya mula sa kanila, ngunit sa kabutihang palad, lumukso si Rentero at nasalo siya ng ligtas. Ang pinuno ng gorila ay sumigaw sa pagkadismaya matapos matalo, ngunit nilapitan siya ni Karan at inalok. Isang pakikipagkamay. Pinasalamatan niya ito sa pagiging isang matibay na kalaban, bagaman sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na nakatulong ang pagkaabala upang hindi niya kailangang maging bahagi ng pansalo ng tao. Sa pagtatapos ng kompetisyon, ipinagdiwang ni Rentero at ng mga babae ang kanilang tagumpay. Ipinaalala ni Hakari sa lahat na oras na upang bumunot ng pusta upang pagpasyahan kung sino ang magsusuot ng trahe de boda. Ang hindi alam ng iba ay lihim na minanipula ni Hakari ang mga pusta upang siguraduhin na siya ang mananalo. Habang sila ay magsisimula na, iminungkahi ni Nano na sabay-sabay na lang ang pagpili sa halip na salaitan. Nagulantang si Hakari, ngunit wala siyang magawa. Sa huli, lahat ay bumunot, at nakakagulat, nanalo pa rin si Hakari. Masaya siyang nagdiriwang, ngunit biglang nag-inarte si Kesori, iginigiit na siya ang gustong magsuot ng damit. Dahil nakaramdam ng pagkalungkot, inalok ni Hakari na ipaubaya ang kanyang pwesto, ngunit mabilis na napagtanto ni Kesori na siya ay nag-aasalbata at humingi ng tawad, sinabihan si Hakari na ituloy na. Sa huli, sa wakas ay nasuot na ni Hakari ang wedding dress at nakuhanan ng litrato kasama si Rentero.
Matapos ang lahat, taos-puso siyang nagpasalamat sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos agad yun, bigla niyang sinabi sa kanya na kailangan nilang maghiwalay. Litong-lito at nag-aalala, mabilis na nagpalit ng damit si Rentero at hinanap siya, ngunit sinabihan siyang umalis na ito. Sinubukan niya siyang tawagan, ngunit hindi ito sumagot, na lalong nagpalala sa kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ng araw na yon, pumunta siya sa bahay nito upang humanap ng mga sagot. Nang makita niya ito sa bintana, tinawag niya ito. Mabilis na sinenyasan ni Hakari na tumahimik siya habang may gwardyang nagpapatrolya sa malapit. Pagkaalis ng gwardya, tinawagan siya ni Hakari gamit ang hindi kilalang numero at sinabihang umuwi, ngunit tumanggi si Rentero. Sinabi niya na hindi siya aalis hanggat hindi nito ipinapaliwanag kung bakit gustong makipaghiwalay. Sa simula, sinabi ni Hakari na hindi na niya ito mahal, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Rentero. Matapos ang ilang pilitan, sa wakas ay inamin niya ang totoo na hindi aprobado ng kanyang ina ang kanilang relasyon. Bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, dumating ang kanyang ina, isinara ang mga kurtina, at kinuha ang telepono. Malamig niyang sinabihan si Rentero na lumayo sa kanyang anak o kaya'y malalagay siya sa matinding panganib bago ibinaba ang telepono. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang gwardya at ginabayan si Rentero palabas. Sa loob ng bahay, nagmakaawa si Hakari sa kanyang ina para sa kapatawaran. Binalaan siya ng kanyang ina na kung muling susuway, si Rentero ay palalayuin. Nangako si Hakari na susundin ang kanyang mga patakaran, at niyakap siya ng kanyang ina, sinabing ito ay para sa kanyang sariling kapakanan. Kalaunan, habang naglalakad pa uwi si Rentero, patuloy niyang iniisip ang nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit labis siyang kinamumuhian ng ina ni Hakari, at pakiramdam niya ay wala siyang magagawa upang baguhin ang isip nito. Habang malalim ang iniisip, nakakita siya ng isang klabir na may 4 na dahon at naalala ang oras na ginugol niya kasama Hakari, at ang alaalang yun ay nagbigay sa kanya ng ideya. Tinipon niya ang ibang babae sa parke at isinalaysay sa kanila ang lahat. Pagkatapos, inihayag niya ang kanyang plano na palayain si Hakari mula sa kanyang bahay at tumakas kasama siya. Agad namang itinuro ng mga babae na siguradong mahahanap sila ng ina ni Hakari, ngunit sinabi ni Rentero na wala siyang pakialam, dahil gusto lang niyang maging malaya at masaya si Hakari. Sa simula, hiniling niya sa kanila na hintayin siya habang gagawin niya ito ng mag-isa, ngunit napagtanto niya kung gaano yun kasakima at sinubukan niya itong bawiin. Bago pa siya matapos, pinutol siya ni Kaorain at sinabing sasama siya. Sunod-sunod ding sumang-ayon ng iba na hindi ito kayang gawin ni Rentero ng mag-isa, kaya lahat sila ay lumabas para iligtas si Hakari kasama niya. Pagdating nila sa bahay ni Hakari, agad na binabalaan ni Rentero ang lahat tungkol sa mga security guard na nagpapatrolya sa lugar, na sinasabing hindi biro ang mga ito at masinsinan silang hahalugugin kung mahuli. Lumapit siya at tinawagan ang telepono ni Hakari, at nang hindi ito sagutin, ipinapalagay niyang kinuha ito ng ina nito sa kanya. Pagkatapos ay kumuha siya ng bolang goma mula sa kanyang bag at ipinaliwanag ang plano niyang ihagis ang bola sa bintana ni Hakari para makuha ang atensyon nito. Sa kasamaang palad, napakasama ng kanyang sinta, at tuluyang sumala ang bola, tumalbog sa pader sa halip. Nagsimula silang maghanap ng bola para makasubok siyang muli, at kalaunan ay natagpuan ito ni Kaorain. Sa bibig ng pusa ng pamilya, hinabol niya ito ngunit natisod. Tuloy-tuloy ang takbo ng pusa hanggang makarating kay Neno, na mahinahon na naghanda upang itaboy ito, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Rentero, sinasabing huwag gawin ang isang bagay na magiging dahilan para sila'y ma-cancel. Sa sandaling yun, narinig nilang papalapit ang isang gwardya, at kaagad silang nagtago sa mga palumpong tulad ni Solid Snake. Hinawakan ni Rentero ang pusa, ngunit nakawala ito sa kanyang mga bisig at naglakad diretso patungo sa gwardya, na nagsimulang makipaglaro dito. Dahil nasa pusa pa rin ang bola, nasira ang kanilang orihinal na plano, kaya nagpasya silang pasukin ang bahay sa halip. Gayunpaman, ang tanging pasukan sa malapit ay isang maliit na butas ng pusa, at wala ni isa sa kanila ang kasya doon. Ito, mabilis na nakaisip si Neno ng solusyon. Kumuha siya ng maliliit na bato at maingat na inihagis ang mga ito sa siwang, tina-target ang kandado. Matapos ang ilang pagsubok, nagawa niyang buksan ang pinto mula sa loob at pinapasok ang lahat. Pagpasok nila, napansin ni Rentero na may kakaiba sa kamay ni Neno.
Sinubukan niya itong itago, ngunit marahan niya itong hinawakan at nakita niyang nasugatan niya ang sarili habang naghahagis ng mga bato. Agad niyang pinakuha si Kaori ng benda at disinfectant mula sa kanyang bag. Matapos siyang gamutin, pinagalitan ni Kaori si Neno sa pagiging padalos-dalos. Simple lang sinabi ni Neno na ginawa niya yun para suklian ang pagtulong ni Hakari sa kanya dati sa pool, at itinuturing na niyang kaibigan si Hakari. Pagkapasok, bigla silang hinarap ng isang malaking asong bantay, at ang grupo ay natigilan sa takot sa aso. Ayaw ipagsapalaran ng kahit ano, sinabihan ni Rentero ang lahat na umatras. Ngunit habang nagmamadali silang lumabas, bigla niyang napagtanto na nasa loob pa rin si Shizuka, masyadong takot para gumalaw. Sinubukan siyang tawagin ni Rentero, ngunit pinigilan siya ni Neno, pinapaalalahanan siya tungkol sa mga bantay na malapit. Sa loob, nagulantang si Shizuka at sinimulang sisihin ang sarili sa pagsama, dahil siya ay tulad ng isang walang pinsalang marshmallow. Ngunit pagkatapos, naalala niya kung gaano kabait si Hakari sa kanya, at nagtipon siya ng lakas ng loob. Humiga siya, handang tanggapin ang anuman ang gagawin ng asong ito sa kanya. At sa sorpresa ng lahat, sa halip na lapain siya, ang aso ay dahan-daang sinimulang dilaan ang kanyang mukha. Tahimik na ipinaliwanag ni Neno na ang mga aso ay may tendensyang protektahan ang mga nakikita nilang mahina, at dahil mukhang hindi makakasakit si Shizuka, pinili ng aso na bantayan siya sa halip na atakihin. Nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit itinuro ni Rentero na kung babalik sila sa loob, maaaring magkaiba ang reaksyon ng aso. Sa sandaling yun, inilabas ni Kasuri ang isang maliit na tubo at sinabihan si Rentero na iwan sa kanya ang aso. Iginulong niya ang tubo patungo kay Shizuka at ipinaliwanag na ito ay isang pampatulog. Gayunpaman, nakalimutan niyang linawin na ito ay para sa aso, at padalos-dalos na si Shizuka. Iniinom niya ito mismo at agad na nakatulog. Sinimulan ni Kar-an na pag-alitan si Kuzuri, ngunit bago lumala ang sitwasyon, dinilaan ng aso ang bibig ni Shizuka at nakatulog din. Ang grupo ay mabilis na bumalik sa loob. Habang lumalalim sila sa bahay, narating nila ang isang mahabang pasilyo na puno ng laser sensors. Bigla, muling lumitaw ang pusa at na-trigger ang isa sa mga ito, na nagpatunog ng alarma. Nagmadaling dumating ang mga gwardya, ngunit sa kabutihang palad ay ang pusa lang ang nakita nila, dahil ang grupo ay muling nagtago ng maigi. Nang umalis ang mga gwardya, na-realize nila na kailangan pa nilang lagpasan ang natitirang sensors. Inabot ni Kasuri kay Rentero ang isang espesyal na eye drop, na sinasabing makakatulong ito upang makita niya ang mga sensors. Habang naghahanda siyang gamitin ito, napansin ni Kar-an ang isang sobra na aksidenteng nalaglag kay Kasuri. Nang kunin niya ito, mabilis itong inagaw ni Kasuri, pero nabasa na ni Neno ang bahagi nito. Inihayag niya na ito ay para sa isang dayuhang research team. Naalala ni Kar-an na pinag-usapan ni Kasuri ang kanyang pangarap at tinanong kung bakit niya ibibigay ang ganoong bagay sa kanila, na epektibong pipigil sa kanya na maabot ang kanyang pangarap. Inamin ni Kasuri na ginawa niya ito upang tulungan si Akari at bumawi sa lahat ng gulo na idinulot niya noon. Sabi niya, mas mahalaga ang kanyang mga kaibigan kaysa sa ano pa mang bagay. Samantala, ginamit ni Rentero ang eye drops. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, malinaw niyang nakita ang mga sinag ng sensor na bumabagtas sa buong pasilyo. Napansin din niya ang isang siwang malapit sa kisame kung saan walang mga sensor. Ipinaliwanag niya na ang tanging daan ay mula sa itaas. Sa una ay tila imposible, ngunit pagkatapos ay iminungkahi ni Neno ang pagtutulungan, na nangangailangan ng lakas ni Kar-an. Bago pa makakilos si Kar-an, bigla siyang pinag-ugnay kay Rentero bilang bahagi ng plano. Malakas siyang nagreklamo, ngunit sumama pa rin. Dahan-dahan silang dumaan sa mga sensor, ngunit sa kalagitnaan, nagsimulang lumuwag ang damit ni Kar-an at napilitan siyang magpatuloy habang ramdam niya ang kalapitan ng katawan ni Rentero. Pagkatapos ng isang mahaba at mahirap na proseso, nagawa ng dalawa na makaakyat sa ibabaw at makarating sa kabilang panig. Sinabi ni Rentero sa iba na maghintay habang sila ni Kar-an ang mauunang maghanap kay Akari. Nang marating nila sa wakas ang silid nito at buksan ang pinto, agad na umingay ang mga alarma. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan sila ng mga gwardya at ng ina ni Hakari, si Haari. Mabilis silang nahuli at dinala sa ibang silid. Doon, sinubukan ni Rentero na kumbinsihin si Haari na payagan si Akari na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ito.
Ipinaliwanag nito na sinisikap lamang niyang protektahan ang kanyang anak mula sa sakit ng puso. Ibinahagi niya kung paano pumanaw ang ama ni Akari noong bata pa siya. Iniwan siyang mag-isa kasama ang isang anak at sa hindi gumagaling na sakit, at si Akari ang tanging koneksyon na natitira sa kanya siya, at tumatanggi siyang ipagsapalaran ang kanyang kaligayahan para sa pag-ibig. Habang tinatapos niya ang kanyang kwento, nagsimulang umiyak si Rentero, labis na naantig sa kanyang sakit, at hinugasan ng luha ang epekto ng patak sa mata. Kapag muli siyang tumingala at sa wakas ay nakita si Haari sa mata, hindi inaasahang nag-ugnay ang kanilang mga damdamin, at sa sandaling iyon, nawala ng pagtitimpi ang mainit na milk ng isang ina at pinakiusapan si Rentero na tuluyang gapiin siya, na nagdagdag ng isa pang kaluluwang kapareha sa kanyang koleksyon ng mga pasaway. Ganap na natulala si Karan matapos marinig ang sinabi ni Haari. Sa isang sandali, seryoso niyang kinwestiyon kung tama pa sa pag-iisip ang kakaibang geraang na ito. Habang nakatayo lang si Rentero doon, nauutal at hindi maproseso ang kakaganap lang. Natauhan, sinigawan ni Karan siya na kumalma at huwag magpadala sa atensyon ng kaakit-akit na inang ito. Ipinaalala niya sa kanya na si Haari ay ina ni Hakure, hindi isang taong dapat niyang reaksyonan ng ganoon. Nang marinig ito, mabilis na nakabawi si Haari ng kanyang sarili at nagkunwaring nagbibiro lang. Hindi man lang naniwala si Karan, ngunit nagpasya siyang manahimik muna sa ngayon. Pagkatapos, muling matatag na sinabi ni Haari na hinding-hindi niya papayagan si Rentero na makasama si Akari. Hindi umurong si Rentero at sinabi sa kanya na hindi siya susuko dahil nangako siyang pasayahin si Akari. Gayunpaman, ni Katie Ting ay hindi siya pinaniwalaan ni Haari. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, isang kakaibang upuan ang umangat mula sa sahig. Ipinaliwanag niya na ito ay isang detector ng kasinungalingan at sinabing kung patunayan nitong nagsisinungaling si Rentero tungkol sa kanyang nararamdaman, kailangan niyang umalis at hindi na muling taken si Akari. Pumayag si Rentero, ngunit hiniling sa kanya na patunayan na gumagana talaga ang silya. Upang ipakita, pinaupo ni Haari si Karan dito. Agad nagreklamo si Karan, ngunit sumunod pa rin. Tinanong siya ni Haari tungkol sa laki ng kanyang mga melon, na mas lalo pang nagpaasar sa kanya. Sumagot si Karan, ngunit sinabi ng makina na nagsisinungaling siya. Sinubukan niyang muli ng ibang sagot, ngunit minarkahan pa rin ito bilang mali. Sinubukan pa niyang hampasin ang makina, ngunit patuloy pa rin itong sinasabing nagsisinungaling siya. Pagkatapos, tinanong ni Haari kung mahal ni Karan si Rentero. Sumagot si Karan ng oo, ngunit sinabi ng makina na yon ay kasinungalingan, na isang paakit sa damdamin ni Rentero. Ilang beses itong nangyari, at sa bawat pagkakataon ay nagre-react si Rentero na tila unti-unting nadudurog ang kanyang kalooban. Sa wakas, sumigaw si Karan na si Rentero ang pinakamamahal niyang tao sa mundo, at sa pagkakataong ito ay kinumpirma ng makina na totoo ang sinasabi niya, na nagbigay muli ng sigla at kapanatagan sa damdamin ni Rentero. Pagkatapos noon, pumalit si Rentero sa upuan ni Karan. Idineklara niya na mahal din niya ito, na ikinahiya niya at nagpasigaw sa kanya. Kapag kumalma na ang sitwasyon, seryosong sinimulan ni Haari siyang tanungin tungkol sa kanyang damdamin para kay Hakari. Isa-isa, kinumpirma ng makina na totoo ang kanyang mga sagot. Gayunpaman, tumanggi si Haari na tanggapin ito at iginiit na maaaring hindi mapagkakatiwalaan ang aparato. Agad siyang pinagsabihan ni Karan, inakusahan siyang ginagamit lang ang aparato para guluhin sila. Bago pa lumala ang sitwasyon, isang katulong ang biglang sumugod na may dalang nagmamadaling balita, at iniulat niyang sinusubukan ni Hakari na tumalon mula sa bintana dahil sa pagkabigo. Lahat ay natigilan, ngunit bago pa makakilos si Haari, hinawakan siya ni Karan at nagbabanta na sasaktan siya ng matindi kung sino man ang susubukang pumihil sa kanya. Sinabihan niya si Rentero na iligtas si Hakari at ilayo siya sa lugar na iyon. Nag-aalangan si Rentero dahil ayaw niyang iwan si Karan, ngunit sinisiguro niya rito na handa siyang maghintay basta't babalikan niya siya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na kailangan niya. Pinasalamatan niya ito at tumakbo palayo, habang pinipigil ni Karan si Haari sa lahat ng kanyang makakaya. Nagpupumiglas si Haari, sinasabing ipapakita niya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ng isang ina, ngunit tumanggi si Karan na hayaan siyang makadaan. Iginigiit na kasing lakas din ng sa kanya ang sarili niyang damdamin. Samantala, narating ni Rentero ang silid ni Hakari.
Tinawag siya ni Rentero, sinasabing maaari na silang umalis ngayon. Ngunit sinabi ni Hakari na wala nang saysay dahil mahahanap sila ng kanyang ina saan man sila magpunta. Pinakiusapan ni Rentero na huwag sumuko, sinasabing ang mawala siya ay ang pinakamasamang mangyayari sa kanya. Sa wakas ay naabot siya ng kanyang mga salita, ngunit habang kumakalma ang tensyon, siya ay natigilan sa takot, naunawa ang isang hakbang na lang siya mula sa kamatayan. Maingat na lumapit si Rentero sa kanya, sinasabing manatili siyang walang kibo. Sa sandaling yon, siya ay nadulas. Nagawang mahawakan siya ni Rentero sa tamang oras, ngunit siya ay napabitin na walang ligtas na paraan upang hilahin siya pataas. Nagmamakaawa si Hakari na bitawan siya, ngunit tumanggi siya. Sa halip, iniba niya ang kanyang posisyon, at silang dalawa ay sabay na nahulog sa fountain sa ibaba. Agad na nagtakbuhan ng iba. Nang dumating sina Haari at Karan, lumapit si Karan kay Hakari at pinagalitan ng may kasamang malakas na tapik dahil sa halos pagsasagawa. Isang napakawalang isip, lahat ay nabigla, ngunit di naglaon ay nagsimulang umiyak ang dalawa, at naunawaan ni Rentero na ginawa yun ni Karan dahil sa pag-aalala at pagkadismaya, hindi sa galit. Nang makita ang lahat, sa wakas ay inamin ni Haari na mali siya tungkol kay Rentero, at hiniling niya rito na alagaan si Hakari, tulad ng ipinangako nito. Sumang-ayon si Rentero, ngunit idinagdag na aalagaan din niya si Haari. Lubos itong ikinagulat niya, at niyakap niya ito nang hindi nag-iisip. Ang iba pang mga babae ay nakatanaw lamang na litong-lito, hindi sigurado kung paano biglang nagkaganito ang mga pangyayari. Matapos kumalma, inanyayahan ni Haari ang lahat na manatili roon ng gabing iyon, at tinanggap nila. Nang maglaon, habang nasa oras ng paliligo, si Karan ay nalula nang makita ang iba na mas nakakalamang sa kanya sa departamento ng laki, at umuwi ng maaga. Pagbalik sa silid, napansin siya ni Rentero, at aksidenteng nakatutok ang tingin niya sa nakalantad nitong tiyan matapos ang nangyari sa pagpasa ng laser. Nahalata ito at sinumbatan siya, inakusahan siyang may maruming isip. Tinulak niya siya papunta sa kama, sinusubukang gumanti sa kanya. Ngunit sa huli ay siya mismo ang nalito. Bago pa man lumala ang sitwasyon, biglang pumasok si Kasuri sa silid, at nagsimulang mag-ehersisyo upang maiwasan ang hinala. Di nagtagal, bumalik ang iba, at binihisa ni Haari ang lahat ng cute na damit. Malakas ang reaksyon ni Rentero, lalo na nang bihisa nito si Kasuri, at pinasalamatan siya ng maliit. Mga kilos na nagiiwan sa kanya ng matinding pagkabigla. Habang pinapanood ito, nalito si Haari at mabilis na nagpaalam, sinabing kailangan niyang pumunta sa kusina. Sinundan siya ni Rentero upang tiyakin na maayos siya. Ngunit habang sila ay nag-iisa, nang walang sino mang malapit sa kanila, sinimulan niya itong suyuin ng masinsinan, na nagpapapula kay Rentero ng higit pa sa kamatis. Hindi na makapagpigil pa, inanyayahan ni Haari si Rentero sa kanyang silid, at nabigla si Rentero, na pagtantong lumalalim ang sitwasyon. Nang mas matagal na makabalik sina Rentero at Haari kaysa sa inaasahan, nagsimulang maghinala ang mga babae. Hindi maaaring baliwalain ni Haari ang alalahanin na nabubuo sa kanyang isipan na ang kanyang sariling ina ay maaaring labis ng lumalapit o gumagawa ng hindi nararapat sa kanyang nobyo sa sandaling iyon. Agad na ibinasura ni Kaoren ang ideya bilang katawa-tawa, habang itinuturing naman ni Manolo na imposibleng mangyari. Pagkatapos, narinig nila ang malakas na boses ni Haari, at mabilis silang nagmadali upang siyasatin, inihahanda ang sarili para sa pinakamasama. Gayunpaman, nang bigla silang pumasok sa silid, ang nakita nila ay si Rentero, nakasuot ng kumpletong pambabaeng damit, nakaayos mula ulo hanggang paa. Si Haari ay gumugulong sa sahig sa tuwa, labis na natutuwa sa kung gaano siya ka-cute tignan, habang ang mga babae naman ay nanigas. Agad na nawasak ang kanilang mga inaasahan, dahil inaasahan nilang gumagawa na naman si Haari ng isa pang hakari kasama si Rentero. Dahil sa kahihiyan at matinding pagkabigla ng isip, si Rentero ay nahimatay agad. Nanatiling lubos na kalmado si Haari at sinigurado ang iba na magiging maayos siya. Walang pag-aatubili, kumilos siya agad at tinawag si Nano para tumulong sa isang plano para gisingin siya. Hindi nagtagal, bumalik si Nano na nakasuot bilang isang prinsipe. Nang buong pagtitimpi, lumapit siya at hinalikan si Rentero bilang bahagi ng dramatikong ideya ni Haari para mapagising siya, at nagkamalay si Rentero. Upang mag-refresh ng sarili, nagpaalam siya at nagpunta para maligo.
Habang wala siya, tahimik na inabot ng isang katulong kay Haari ang isang lubid. Agad itong nagdulot ng pagdududa sa mga babae. Sa ilalim ng pressure, inamin ni Haari at Hakari na plano nilang espiyahan si Rentero habang naliligo. Para makita kung ano ang baby carrot niya. Agad namang nakiusap si Kasuri na makasama dahil sa matinding pagkausyoso. Pumayag din si Nano, na kunwari para sa layunin ng pananaliksik, habang iginigiit ni Karani na sasama siya para hindi maiwan. Gayunpaman, tinutulan ni Shizuka ang hindi tamang planong ito at hamarang sa kanila, sinisikap ipaliwanag na mali ang gagawin nila. Sa kasamaang palad, wala siyang suporta at mabilis siyang binalutan ng kumot ng iba, iniwan siya habang isinasakatuparan nila ang kanilang plano. Samantala, inaasahan ni Rentero ang ganito at sinigurado niyang nakasuot ng maayos ang kanyang tuwalya. Sa labas, nagsimula ang operasyon ng paninilip. Si Kasuri ay ibinaba patungo sa bintana ng banyo gamit ang lubid. Idinikit niya ang kanyang mukha sa salamin sa pagtatangkang sumilip. Sa mismong sandaling yon, si Rentero ay lumingon sa bintana, at nang makakita ng mukhang biglang nakadikit sa salamin, siya ay nataranta at sumigaw, sa pag-aakalang nakakita siya ng multo. Si Kasuri ay natarante rin, sa paniniwalang nahuli siya, at mabilis siyang hinayla paitaas ng iba. Nagpasya si Rentero na mas ligtas na umalis kaagad sa banyo. Kasabay nito, si Shizuka, na nakabalot pa rin sa kumot, ay nagpupumilit makawala. Mag-isa at balisa, gumugulo ang kanyang isip habang naiisip niyang magkamali ang lahat, magtatapos. Na lahat ay namamatay sa kung paanong paraan. Determinado siyang tumulong, sinimulan niyang igulong ang kanyang katawan upang makatakas. Nagtagumpay siyang gamulong palabas ng silid, ngunit hindi siya makahinto. Patuloy siyang gumugulong sa pasilyo hanggang sa marating niya ang tuktok ng hagdan, kung saan niya nakasalubong ang aso ng bahay. Nabigla, nawalan siya ng kontrol at gamulong pababa ng hagdan. Sa pagkahulog, lumuwag ang kumot at nakalaya siya, ngunit ang momentum ang nagdala sa kanya hanggang sa banyo, pagkatapos ay sa bathtub. Nang siya'y bumangon, natakot si Rentero, iniisip na si Sadako iyon na nagkatawang tao. Gayunpaman, nakita niyang si Shizuka iyon, at nang puntahan niya ito upang tulungan, nahulog ang kanyang tuwalya. Ganap na ikinagulat ni Shizuka ang napakalaking sukat nito, na ikinawala niya ng malay. Mabilis na tinakpan ni Rentero ang kanyang sarili, binuhat siya, at mabilis na lumabas ng banyo. Paglabas niya, nakasalubong niya ang iba pa, at hindi nagtagal ay naintindihan niya kung ano ang sinusubukan nilang gawin, at mahigpit niya silang sinaway dahil sa pagtatangka nilang makita kung gaano kalaki at kitigas ang kanyang pagkalalaki. Nang gabing yun, nagtipon sila upang maglaro ng baraha, nagtatamasa ng isang pambihirang sandali ng kapayapaan. Gayunpaman, biglang nagpaalam si Haari at lumabas ng silid, at may kung anong sa kanyang kilos ang nakapukaw ng pansin ni Rentero, kaya tahimik niya itong sinundan. Pagkatapos, natagpuan niya itong nag-iisa, nakaluhod sa harap ng litrato ng ama ni Hakare, nagdarasal. Para sa kanya, nang magpakita si Rentero, ipinaliwanag ni Haari na hindi pa siya nakapagpatuloy pagkatapos ng pagkamatay nito, dahil natatakot siya na ang pagmamahal sa iba ay magpapakupas sa kanyang damdamin para kay Nefade, at ibig sabihin noon ay tuluyan na siyang mawawala sa kanya. Para sa kanya, ang pagkapit sa pagmamahal na iyon ang tanging paraan upang panatilihing buhay ang alaala nito. Nang maingat na makinig si Taro bago lumapit at niyakap siya, tiniyak niya rito na hindi ganoon gumagana ang pag-ibig, na ang pagmamahal sa bago ay hindi nagbubura sa nakaraan, dahil nananatili ang mga alaala at damdamin, kahit lumalawak ang kakayahan ng puso. Lubos siyang naantig sa mga salita nito. Nagatubili siya bago hilingin sa kanya ang isang halik, na inaalala ang isang pangako na minsan niyang ginawa. Sa huling sandali, sinubukan niyang umatras, ngunit marahang pinigilan siya ni Rentero at tinupad ang hiling niya. Nang gabing yun, pagkatapos ng lahat ng paghupa, tahimik na sumama si Haari kay Rentero sa kama. Inamin niya kung gaano siya natakot noong panahong nagkahiwalay sila, at kung gaano kabigat ang isiping mawawala siya. Pinawi ni Rentero ang takot niya, sinisiguro na hindi siya iiwanan kailanman, na sinelyuhan niya ng isang halik. Maya-maya, nagising si Rentero sa basa at maingay na tunog ng dila at laway, at nang tumingin siya, nakita niya sina Haari at Kaori na naghahalikan sa kanilang pagtulog, bawat isa'y naniniwalang siya ang kanilang hinahalikan. Ang tanawing yun ay lubos na ikinagulat niya.
Hindi na makabalik sa pagtulog, lumabas siya patungo sa pasilyo. Doon, nakasalubong niya ang tila espiritu ng ama ni Haari. Sinusubukan ng pigira na takutin si Rentero ng matindi, ngunit nananatili siyang kalmado. Inamin niyang takot siya sa multo, ngunit iba ang pakiramdam ng engkwentro na ito. Nagsimula silang mag-usap, at sinabi ni Rentero sa lalaki na, sa pagkaalam niya sa tindi ng pagmamahal ni Haari at Haari sa kanya, wala siyang duda na naging mabuting tao ito. Nang marinig ito, seryoso siyang tiningnan ng ama, at humiling ng isang bagay, na garantiyahan ni Rentero ang kaligayahan ng 2 taong iniwan niya. Walang pag-aalinlangan, ipinangako ni Rentero na bibigyan niya sila ng sukdulang kaligayahan. Idinagdag niya pagkatapos na dapat nilang bantayan sila ng magkasama mula sa kani-kanilang lugar. Tinanggap ito ng ama, at nagbahagi ang dalawa ng matatag na pakikipagkamay, tahimik na nagkasundo na protektahan. At pangalagaan sina Haari at Haari sa sarili nilang pamamaraan. Biglang nagsimulang magliwanag ang katawan ng ama. Isang malambot na ilaw ang pumapalibot sa kanya habang siya ay nagsisimulang umangat, na tila hinihila pataas. Naging malinaw na dumating na ang kanyang oras, at ipinaliwanag niya na ngayong alam niyang magiging masaya ang kanyang pamilya, wala nang anumang nag-uugnay sa kanya sa mundo. Sinubukan siyang pigilan ni Rentero, hinihiling na manatili pa ng kaunti, ngunit huli na ang lahat. Lalong lumakas ang liwanag, at ang ama ay dahan-daang naglaho, umangat ng payapa. Sa sumunod na sandali, nakita ni Rentero ang sarili na nagising ng mag-isa sa pasilyo. Tahimik ang bahay, at bumalik sa normal ang lahat. Sandali siyang nagtaka kung panaginip lang ang lahat, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama ito. Totoo ito, naniniwala siya na tunay ng pumanaw ang ama, at ngayoy nagbabantay sa kanila mula sa itaas. Sa kaisipang yun sa kanyang puso, tahimik na tinanggap ni Rentero ang nangyari. Kalaunan, naghanda ang grupo upang umalis sa mansyon. Bago maghiwalay, ipinangako nila kay Haari na muli silang bibisita. Gayunpaman, ilang araw lang ang lumipas, may ganap na hindi inaasahang nangyari. Biglang lumitaw si Haari sa eskwelahan, ipinahayag ang sarili bilang bagong punong guro matapos bilhin ng buong institusyon, at ang kanyang dahilan ay gusto niyang manatiling malapit kay Rentero. Sa parehong oras na yon, si Rentero ay nasa mansyon, nagpaplanong bisitahin si Haari. Nang malaman niyang nasa eskwelahan na ito, agad siyang nagmadaling lumabas nang walang sinasayang. Isang segundo, tumakbo siya sa mga lansangan at papasok sa bakuran ng paaralan, nadaanan ang ilang babae sa daan, mga mukha na makikilala natin sa recap ng susunod na season nitong walang kwentang palabas. Nang hindi umihinto, dumiretso siya sa rooftop. Pagdating niya, nakita niya ang lahat ng kanyang mga kasintahan na nagmamahal sa kanya. Lahat ay naghihintay ng matyaga sa kanya, at habang tinitingnan niya sila, naging malinaw na mahal siya ng bawat isa sa kanila. Kung pinanood mo ang anime recap na ito hanggang sa dulo, at gusto mo ng recap ng susunod na season, mag-comment sa baba, maraming kasintahan. Iyon lang para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ito, at kung gusto mo pang makakita, panoorin ang video na ito sa screen.